Noong Hulyo 15, 2043, ang larong VRMMO na may walang katapusang posibilidad, ang Infinite Dendrogram, ay inilabas sa buong mundo. Pagkatapos mag-login, sasalubungin ang mga manlalaro ng isang ang kontrolado ng AI na nagngangalang Keizuri. Ang unang bagay na kailangang gawin ng mga manlalaro ay pumili ng pangalan, at pipili si Sterling ng isa na katulad ng kanyang totoong pangalan. Susunod ay ang pag-set up ng kagamitan at hitsura ng karakter. Pinananatili ni Sterling ang kanyang totoong hitsura, ngunit gumawa ng ilang mga pagsasaayos upang umangkop sa labanan sa laro. Habang nakatingin sa salamin sa isang binata na may blonde na buhok at casual na kasuotan, ipinahayag niya na sapat na ito. Kinilala ito ni Keizuri at binigyan siya ng isang bag ng mga bagay, kabilang ang mga pondo upang simulan ang kanyang paglalakbay. Ang susunod na hakbang para sa mga bagong manlalaro ay ang pag-i-implant ng isang embryo. Pinitik ng robot na pusa ang mga daliri nito, na lumilikha ng isang embryo sa kanyang embryonic na anyo sa kamay ni Sterling. Ipinaliwanag ni Keizuri na maaari niya itong alisin kapag lumipat ito sa unang anyo nito. Depende sa personalidad ng may-ari, mag-e-evolve sila sa ganap na magkakaibang paraan. Gamit ang kumikinang na mga mata, binibigyang diin ni Keizuri na mayroon itong walang katapusang mga posibilidad sa ebolusyon. Naglabas ang mekanikal na pusa ng isang libro na nagpapaliwanag na kasama rito ang mga ganitong uri. Una ay ang mga armas na uri ng armas, mga halimaw na uri ng tagapag-alaga, mga sasakyan na uri ng karwahe, mga istrukturang uri ng kastilyo, at mga harang na uri ng teritoryo. Namangha si Sterling sa dami ng mga uri nito, at pakiramdam niya ay nalulula siya. Matapos magsalita, ipinagpatuloy ni Keizuri ang pagpapaliwanag na ang 5 uring ito ay maaaring mag-evolve sa mga bihira or advanced na anyo. At mayroon pang kakaibang uri na maaaring mapalad na makuha ni Sterling. Tiningnan ni Sterling ang bilog sa kanyang kamay at bamulong, umaasa ako sa iyo, partner. Ang huling gawain na kailangang tapusin ng mga bagong manlalaro ay ang pagpili ng isang nasyonalidad sa laro. Isang bilog na orb ang nagpakita na umiikot sa itaas ng kanilang mga ulo. Tiningnan ito ni Sterling ng isang beses at pinili ang kaharian ng altar. Kinumpirma ito ni Keizuri at sinabing dadalhin niya si Sterling sa kabisera ng kaharian ng altar. Bago tapusin ang gawain, tinanong ni Sterling ang mekanikal na pusa kung kailangan niyang pumili ng isang layunin sa pagpunta doon. Casual na sumagot si Keizuri na kahit ano ay pwede. Kung magiging demonyo or bayani ay kanyang desisyon. Nasa kanya ang desisyon kung magiging masigasig or walang silbi. Maaari pa nga siyang pumili na gumawa ng isang bagay or wala. Manatili sa Infinite Dendrogram or umalis. Nagpaalam si Keizuri kay Sterling, idinagdag na tulad ng isang embryo, dapat na niyang simulan ang kanyang paglalakbay na may walang katapusang mga posibilidad. At sa gayon ay humakbang si Sterling sa mundo ng Infinite Dendrogram. Ang asul na langit, mga huni ng ibon, at maging ang lupa sa mga kamay ni Sterling ay nagpaparamdam sa mundong ito na parang totoong totoo. Pumasok siya sa kabisera ng altar, isang kahangahangang tanawin na may kumikinang na mga gusaling magkakalapit. Napasigaw si Sterling sa pagkamangha, iniisip kung ito ba talaga ay isang laro. Ang unang bagay na kailangan niyang gawin pagdating ay hanapin ang kanyang kapatid malapit sa fountain. Habang nalilito pa rin at hindi sigurado kung saan pupunta, nabangga siya ng isang baliw na babae. Ipinakita ni Lilia kay Sterling ang isang papel na may larawan ng kanyang nawawalang nakababatang kapatid na babae, tinatanong kung nakita niya ito, ang kanyang boses ay nababasag sa pag-iyak. Ibinalik ni Sterling ang larawan, humingi ng tawad at ipinaliwanag na kara-rating lang niya. Iniwan pa rin ng babae ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan kay Sterling, hiniling na makipag-ugnayan siya kung makita niya ang kanyang kapatid, pagkatapos ay mabilis na umalis. Habang binabasa ni Sterling ang impormasyong iniwan niya, nagulat siya nang ay anunsyo ng sistema na na-activate na ang Level 5 quest para mahanap si Million Grandia. Nang maranasan ni Sterling ang kanyang unang quest, gulat na tumingin siya sa direksyon kung saan nawala ang babae, at bamulong na isa itong NPC. Ngunit ang Level 5 ay isang mahirap na quest na para sa mga grupo, at nagtataka siya kung paano siya nasangkot dito. Pansamantalang isinantabi ito ni Sterling upang mahanap ang kanyang kapatid at makakuha ng karagdagang impormasyon. Sa fountain, nakita niya lamang ang isang malaking oso na kumakanta ng kuma-kuma habang ang mga bata ay nasa sabik na nagkukumpulan.
Lumapit siya at bumulong sa tainga ng oso, tinatanong kung siya ba si Shoichi. Tumawa ang oso at kinumpirma ito, ibinigay ang lahat ng candy na mayroon siya sa mga bata, hinihintay silang tumakbo palayo bago ipakilala ang sarili kay Sterling bilang Shoichi sa laro. Walang pag-aalinlangan, ipinakita sa kanya ni Sterling ang papel na may quest. Tiningnan ito ni Shoichi at nakilala ito bilang quest ni Liliana, sinabing hindi pa siya nakatanggap ng katulad na quest. Sinabi niya kay Sterling na si Liliana ang pinakasikat na tao sa kahariang ito na may mga manlalaro at ang mga Tian NPC ay lumikha pa ng fan club para sa kanya. Ayon sa paliwanag ni Shoichi kay Sterling, ang Tian ay isa pang pangalan para sa mga NPC. Nagulat na nagtanong si Sterling kung maaari ring sumali ang mga NPC sa mga fan club. Ipinaalam sa kanya ni Shoichi na ayon sa mga paliwanag ng admin, mayroon silang kamalayan at mga personalidad na maihahambing sa mga tao, kaya normal para sa kanila na lumahok sa mga quest. Gayunpaman, ang issue ay hindi maintindihan ni Sterling kung bakit siya nakatanggap ng isang quest mula sa isang sikat na tiyan. Ngunit sinabi ni Shoichi na ang mundong ito ay napaka-praktikal. Walang mga kondisyon na kailangan para ma-activate ang mga quest. Minsan ay nagkataon lamang or nagkataon na ang isang tao ay nakatanggap ng isang quest. Sa madaling salita, ang bilang ng mga quest ay walang katapusan. Para makumplito ang isang quest, kailangan mo ng lokasyon. Tinanong ng oso si Sterling kung nakatanggap ba siya ng anumang pahiwatig. Ipinakita niya kay Shoichi ang papel na dali-daling ibinigay sa kanya ni Lilia kanina, na sinasabing iyon lang ang mayroon siya. Sinuri ni Shoichi ang likod ng papel na naglalaman ng isang sulat mula kay Emilia. Dahil sa sulat na ito, makukumpirma ni Shoichi na masama ang mga bagay-bagay. Binanggit sa sulat ang insect spray. Kung uminom siya ng insect spray, nangangahulugan ito na ang babae ay lumabas ng kabisera patungo sa Revi Ancient Forest. Ang Revi Ancient Forest ay winasak at inookupahan ng mga halimaw na uri ng insekto, at sa kasalukuyan ay isa itong pugad ng higanteng halimaw. Sinabi ni Shoichi na dapat nilang mabilis na kumpletuhin ang misyon. Ang ganitong uri ng quest ay automatikong mabibigo kung hindi matatapos sa loob ng isang tiyak na oras. Binigyang diin niya na ang mundong ito ay naiiba sa mga nakaraang laro. May mga kahihinatnan para sa mga manlalarong hindi nakakompleto ng mga quest. Habang nakatingin sa naguguluhang mukha ni Sterling, idinagdag niya na kapag nasawi ang isang tiyan, hindi na sila muling mabubuhay. Nangangahulugan ito na ang mga bayani, talents, kapitan ng kabalyero, or kahit ang mga monarko ay maaaring masawi. Gayunpaman, ang mundo sa Infinite Dendrogram ay patuloy na gumagana. Naisip ni Sterling na kahit na mga NPC lamang sila, hindi sila naiiba sa mga tao, na nagpapahirap sa kanya. Iniabot ni Shoichi ang kanyang malaking kamay upang mag-high five kay Sterling, sinasabing tatapusin nila ang quest ng magkasama at bibigyan ito ng masayang wakas. Ngumiti si Sterling at hinawakan ang kanyang kamay, sumasang-ayon na tapusin ang misyon ng magkasama. Dahil sa pagmamadali, dumiretso sila sa kagubatan. Binigyan ni Shoichi si Sterling ng maraming bagay dahil bago pa lamang siya at kakaunti ang karanasan. Sinabi niya rito na sa mga gamit na ito, parang mayroon itong 5 dagdag na buhay. Maingat ding idinagdag ni Shoichi si Sterling sa kanyang koponan. Ang pag-alam sa kanyang katayuan ay nagpapadali sa kanya na suportahan si Sterling. Bago humarap sa panganib, tinanong ni Sterling kung ano ang parusa sa pagkawala ng buhay. Sumagot si Shoichi na hindi maaaring mag-login ng 24 na oras. Ngunit ang nakakatakot na aspeto ng parusang ito ay higit pa roon. Ang hindi makapag-login ng 24 na oras ay katumbas ng 72 oras sa laro, ibig sabihin ay 3 araw na siyang mawawala sa questeng. Sa isang mundong ganito kay Toto at nakakatakot, tiningnan ni Sterling ang kanyang kapatid at sinabing susubukan niyang iligtas ang babae. Samantala, sa kaibuturan ng kagubatan, hinarap ni Lilia ang mga halimaw na insekto upang protektahan ang kanyang kapatid anuman ang panganib. Ang napakaraming bilang ay nag-alala sa kanya, kaya tila imposibleng protektahan si Emilia. Sa sandaling ito, narinig ang tunog ng baril ni Shoichi sa pangalawang anyo na boulder. Lubos na nagpapasalamat si Lilia sa tulong. Kung wala sila, hindi niya mapoprotektahan ang kanyang kapatid. Kumaway si Sterling bilang pasasalamat, hinihimok ang lahat na umalis muna sa lugar na ito.
Nagsalita si Shoichi at sinabing hindi pa rin kumpleto ang quest dahil si Lilia ay level 210, na direktang nagpataas sa kahirapan ng quest sa level 5. Habang nagsasalita siya, pinaputukan niya ang isang lugar sa harap nila kung saan isang demi-dragworm ang lumabas mula sa lupa upang atakihin sila. Gamit ang likas na lakas ni Shoichi, ang mga halimaw na ito ay hindi naging hadlang, kaya sumulong siya upang tapusin sila mismo. Ngunit dahil sa sobrang kampante, itinulak siya ng malalim sa ilalim ng lupa ng isang malaking grupo ng mga halimaw na nagtutulungan. Nag-aalalang tumakbo si Sterling upang hanapin si Shoichi, ngunit sa kasamaang palad ay inatake siya ng isang kalapit na halimaw. Nagmamadaling harangan ni Lilia ang panganib, sinabing haharapin niya ang mga halimaw habang dinadala ni Sterling ang kanyang kapatid sa ligtas na lugar. Alam ni Sterling na sa level 0, ang pananatili ay makakahadlang lamang sa kanya, kaya pumayag siyang ligtas na ihatid si Emilia palayo. Sa kanilang paglalakbay, ipinaliwanag ni Emilia na ngayon ang kaarawan ng kanyang kapatid. Kaya, hinanap niya si Rembori para gumawa ng cake, ngunit wala nang natitirang cake sa mga tindahan, at isang lalaking nakasalamin ang nagbigay sa kanya ng insect spray, sinabihan siyang maaari siyang pumunta sa hardin para mamitas. Inisip ni Sterling na ang kasalanan ay nasa lalaking nakasalamin na nagpadala ng isang batang babae sa isang mapanganib na lugar. Magkahawak kamay na tumakbo ang dalawa patungo sa exit gate, ilang hakbang lang ang layo. Nang magpakita ang mga halimaw, hinaranggan ang kanilang daanan, tinarget nila si Emilia. Pinrotektahan ni Sterling ang batang babae mula sa mga panga ng halimaw, dahilan para bumagsak silang dalawa sa lupa. Ang inaalala niya ngayon ay ang babae ay isang Tian NPC, at kung masawi ito, hindi na siya muling mabubuhay, kaya mas lalong lumalala ang pakiramdam niya. Binigyan ni Sterling si Emilia ng isang pananggalang na bagay at sinabihan itong tumakbo sa gate habang siya ay nananatili upang pigilan ang mga halimaw. Biglang inatake si Sterling ng mga halimaw, na nagbawas sa kanyang health bar at napilitan siyang gamitin ang mga potion na ibinigay sa kanya ni Shoichi. Patuloy siyang umiinom ng mga potion at inatake habang inililigtas si Emilia mula sa panganib hanggang sa maubos ang mga bagay. Hawak ang babae sa kanyang mga bisig, sinabi ni Sterling sa kanyang sarili na huwag sumuko para sa kanya. Maaring isa lamang itong laro, ngunit para sa kanya, ito ay isang buhay. Tiningnan niya ang kanyang braso at tinawag ang kanyang embryo. Hindi ba't marami kang posibilidad? Ipakita mo sa akin ang posibilidad ng isang masayang wakas. Matapos mahulog sa kawalan ng pag-asa, isang sinag ng liwanag ang nabuo mula sa singsing, at isang malinaw na boses ang tumawag kay Sterling na isang Klingi Master. Unti-unting nagpakita ng mas malinaw ang isang babae, gamit ang mga nakapalibot na halimaw bilang mga spotlight para sa kanyang debo. Nagbago siya bilang isang espada sa kamay ni Sterling, tinulungan siyang talunin ang mga halimaw gamit ang superior na sandatang ito. Ang embryo ay nag-transform pabalik sa anyong tao at ipinakilala ang sarili bilang si Nemesis, ipinaliwanag na sa pamamagitan ng kanyang katawan, puso, at kaluluwa kaya siya ipinanganak. Upang ipagdiwang ang pagkumpleto ni Sterling sa kanyang unang quest, si Shoichi, bilang isang kapatid, ay nag-ayos sa kanya at kay Nemesis ng isang masaganang pagkain. Nang makitang pinupuri ni Sterling ang pagkain, ipinaalam niya rito na ang may-ari ng establishmento na ito ay nangunguna sa mga star chef, maihahambing sa isang 3-star chef sa totoong mundo. Nang malapit ng simula ni Sterling ang kanyang pangalawang putahe, itinigil ng sistem ang operasyon, na nagpapakita ng mga notification tungkol sa pangangailangang gumamit ng banyo at gutom. Dahil matagal na siyang manlalaro, alam ni Shoichi na kung may anumang problema sa totoong mundo, i-update agad ng system ang impormasyon. Sumagot si Sterling, ganito pala, at nagpas siyang mag-logout sandali. Narinig ito, napatalon si Nemesis, at nagtanong, ano? Kung wala ang master, hindi ako makakakain. Tiningnan ng babae si Sterling ng may bilog na mga mata, hawak pa rin ang dalawang hita ng manok na hindi pa niya nakakain. Sinabihan siya ni Sterling na maghintay sandali, na sinasabing babalik siya sa lalong madaling panahon. Nang mag-login siya pabalik sa laro, ang pagkain sa mesa ay naubos na ni Shoichi. Hindi makapaniwala si Nemesis sa kanyang mga mata, nakahiga ng patagilid sa mesa, nagrereklamo na matagal na siyang naghihintay. Tumawa ng malakas si Shoichi, sinabing hindi na kailangang mag-alala habang may isa pang mesa na puno ng pagkain na inilabas.
Pumalakpak siya, sinabihan silang ipagpatuloy ang kanilang pagkain. Tiningnan ni Sterling si Nemesis, na mukhang hindi naiiba sa isang bata, at tinanong si Shoichi kung nagbabago ang hitsura ng mga embryo kapag sila ay nag-evolve, iniisip kung mawawala ba ang anyong tao ni Nemesis. Sumagot si Shoichi na ang mga anyong ebolusyon ay nakasalalay sa master, ngunit malamang na mananatiling dalaga si Nemesis magpakailanman. Bagamat ang uri ng braso ay maaaring mag-evolve sa ibang anyo, ang dalaga ay isang hybrid na uri na pinagsasama ang dalawang anyo. Tiningnan ni Sterling ang babae at nagbulalas, kaya nakakuha ako ng isang pambihira. Pag-alit na tugon ni Nemesis, anong ibig mong sabihin sa pambihira? May kilala si Shoichi na nagmamay-ari ng isang embryo na uri ng dalaga, bagamat ang ibang anyo ay ibang-iba, at ngayon ay naging isang superior na embryo na siya. Ipinaliwanag pa niya kay Sterling na ang isang embryo sa una hanggang ikatlong anyo nito ay pangalawa, pang-apat hanggang pang-anim ang mas mataas, at ang panghuli at pinakataas na anyo, ang ikapitong anyo, ay ang superior na embryo. Gayunpaman, ang mga ito ay napakabihirang may wala pang 100 manlalaro ang nakamit ito. May pagkausyosong tanong ni Sterling kung anong antas na ang naabot ni Shoichi. Naglagay si Shoichi ng isang piraso ng karne sa kanyang bibig at sumagot, sekreto lang. Naalala ang ginawa ni Sterling kanina, tinanong niya kung may nangyari sa pagitan nina Shoichi at Lilia. Kalahating pabiro, kalahating seryoso, sumagot siya, galit siya dahil wala akong ginawa. Ikinwento niya ang mga pangyayari 6 na buwan na ang nakalilipas ng ang Drive Mechanical Empire at ang Alter Kingdom ay nagdigmaan, na nagresulta sa pagkatalo ng kaharian. Bilang resulta, 1/4 ng kaharian ang nawala, at sa mga tiyan, nawala ang kanilang mga dakilang pantas, kalahati ng kanilang mga kabalyero, at nasawi ang hari. Sa katotohanan, pantay ang lakas ng dalawang bansa. Ngunit karamihan sa mga lord ng Alter Kingdom ay hindi lumahok sa labanan. Ang dahilan ay hindi nag-alok ng anumang gantimpala ang hari, samantalang malinaw na sinabi ng kaaway ang sa kanila. Ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng kaharian ay dahil lahat ng 3 sa dakilang 3 ay hindi sumali sa labanan. Ang pinuno ng Kill Rangkang Board na hindi alam ang tunay na pangalan, ang hari ng Destroyer, ang pinuno ng Solo Rangkang na si Figuro, at ang pinuno ng Clan Rangkang na si Fuso. Dahil ang lahat ng 3 manlalaro na may pinakamataas na pwesto sa lahat ng 3 Rangkang Board ay hindi lumahok, karamihan sa mga manlalaro na may ibang ranggo ay sumunod din. Hindi pa rin maintindihan ni Sterling at tinanong kung bakit galit si Lilia kay Shoichi. Mahinahon niyang sinagot na ito ay dahil isa siyang high-rankang player na hindi lumahok at ang dating Knight Commander na nasawi sa labanan ay ang kanyang ama. Umiling si Sterling matapos marinig ito at tinanong kung bakit hindi lumahok si Shoichi. May sarili ring problema si Shoichi. Mabububunyag ang kanyang pagtatago kung masira ang kanyang kagamitan. Medyo nagulat si Sterling nang marinig ito. Kaya pinanatili ni Shoichi ang kanyang hitsura na parang nasa labas ng mundo. Sumang-ayon siya na ang dahilan ni Shoichi sa hindi pagsali ay hindi maganda. Pagkatapos ay tinanong ni Sterling kung aatake ba sila muli sa hinaharap. Nag-atubili si Shoichi, sinasabing habang humihina ang kanilang panig, patuloy naman ang iba pang mga manlalaro na nagpapalakas ng kanilang lakas. Ang susunod na labanan ay magiging lubhang mahirap. Bukod dito, pagkatapos ng pagkatalo ng Alter, maraming manlalaro ang pumili na lumipat sa ibang lupain, na makakasira sa ranggo. Naisip ni Sterling na maaaring ito ay isang pagkakataon para sa kanya na umakyat sa ranggo. Sumagot si Nemesis na nakaupo sa tabi niya, na nagsasabing tila natagpuan na niya ang kanyang layunin. Ang plano niya ay unahin ang pag-angat ng mga antas, pagkatapos ay umakyat sa ranggo. Pinayuhan ni Shoichi na kailangan muna niyang kumuha ng kagamitan at pumili ng propesyon. Kumuha siya ng isang katalogo ng mga propesyon na tugma kay Sterling. Kinuha ito ni Sterling at binuksan sa unang pahina. Paladin, bulalas ni Shoichi at hindi pangkaraniwan iyon. Karaniwan, ang mga bagong manlalaro ay hindi maaaring pumili ng mga propesyon na may mataas na antas tulad ng Paladin. Kasama rito ang parehong mga propesyon na may mataas na antas at superior na antas. Kapansin-pansin, ang mga propesyon na may superior na antas ay ibinibigay lamang sa isang manlalaro at may medyo mahigpit na mga kinakailangan. Tinanong ni Sterling kung anong mga kinakailangan ang kinakailangan para sa Paladin. Sumagot si Shoichi na kasama rito ang mga boss na may antas ng Sub-Dragon.
Kailangan niyang personal na talunin ang higit sa 50% sa kanila. Nagsalita si Nemesis, madaling tapusin ang mga mabahong alupihan na iyon. Nagpatuloy si Shoichi sa susunod na kondisyon, ang pag-donate ng 200,000 lure sa simbahan. Naisip ni Sterling na magbenta ng mga item drop, sa pag-aakalang kikita siya ng mahigit 400,000. At ang pangwakas na kondisyon ay ang pagtanggap ng rekomendasyon mula sa isang mahalagang miyembro ng mga kabalyero o isang taong may kaugnayan dito. Nagreklamo si Sterling na imposible ang huling ito. Pinagalitan siya ni Nemesis, sinasabing mali siya, dahil nakatanggap siya ng katulad nito kahapon lang. Ang pangunahing gantimpala mula sa quest kahapon. Tinulungan ni Shoichi si Sterling na matugunan ang lahat ng mga kinakailangang ito bago nagpaalam, sinabihan siyang tumawag kung mayroon siyang anumang problema. Naging mas madali ang pag-grind ni Sterling sa antas ng propesyon gamit ang isang mataas na antas. Tumaas ang kanyang antas sa 3, kasama ang isang bagong kasanayan. Napasigaw si Sterling na kahanga-hanga na ang healing magic. Napansin ni Nemesis ang dalawang manlalaro na nahihirapan na napapaligiran ng mga halimaw, ngunit hindi nila sila matulungan dahil mawawalan sila ng karanasan, na magiging walang konsiderasyon. Ang dalawang tao sa loob ng paligid ng halimaw ay nakatanggap ng pangunang lunas mula kay Sterling, kaya't naging makatwiran ang lahat. Matapos harapin ang mga halimaw, nagpakilala ang dalawa, ang isa ay nagngangalang Rookie, nakakasimula palang maglaro kahapon, at ang babaeng nasa tabi niya ay nagngangalang Vera, isang embryo na tipong tagapag-alaga. Masayang umikot si Nemesis sa paligid ni Vera, sinasabing bihira ang makakita ng tagapag-alaga sa anyong tao. Pinaalalahanan siya ni Sterling na tumigil sa pagtitig sa iba. Upang pasalamatan sila, inanyayahan sila ni Rookie na kumain. Pagbalik sa kagubatan muli, determinado si Sterling na maabot ang antas 13 ngayon. Hindi ito nagawa ng isang embryo na hugis halimaw ang sumalakay sa paligid niya. Nagsimulang tumunog ang matinis na sigaw ng ibang mga manlalaro. Ito ay isang PK player ambush, at ang mga manlalaro ay naging biktima ng pagpaslang, kasama na si Sterling. Nang magkaroon siya ng sapat na oras para mag-login muli sa laro, natagpuan niya si Nemesis na malungkot na nakaupo sa tabi ng fountain. Humingi ng tawad ang babae kay Sterling, sinabing kung mas malakas siya, hindi sana siya natalo sa ibang mga embryo. Sumigaw ng malakas si Nemesis, sinasabing kung hindi siya isang manlalaro, maaaring nawala na siya magpakailanman, na siyang ikinatakot niya. Inilagay ni Sterling ang kanyang kamay sa kanyang balikat, hindi itinanggi ang sinabi niya, at inalo siya na narito pa rin sila, buhay pa upang sumubok muli. Magkasama silang magiging mas malakas at maghihiganti sa mga taong iyon. Nabawi ni Nemesis ang kanyang espiritu, sumang-ayon na ang sinabi niya ay talagang tama. Mahaba pa ang kanilang paglalakbay. Pinagtibay niya na magbabayad ang master para sa kanyang mga ginawa. Dahil sa maraming insidente ng PK na naganap malapit sa kabisera ng hari, kinailangan ni Sterling na pumunta sa sementeryo ng hari upang manghuli ng mga halimaw. Nang inag sa takot si Nemesis dahil walang ibang manlalaro sa paligid at medyo nakakatakot ang eksena. May optimistikong sinabi sa kanya ni Sterling na mas kaunting tao ang naroon dahil kailangan nilang gumastos ng 100,000 lure para sa isang pass. Hindi inaasahan sa gate, hindi na kinailangan ng mga gwardya ng pass para sa mga paladin, dahilan para mapasigaw siya sa sakit dahil sa 100,000 lure. Nabawi ang kanyang espiritu at naghahandang manghuli ng mga halimaw, natagpuan niya si Nemesis na nakayuko, nanginginig at sinasabing hindi siya natatakot. Sa kabila ng pagkasuklam sa mga nabubulok na bangkay, mahusay niyang ginampanan ang kanyang tungkulin, na nagpapaalala kay Sterling na may paparating sa ibaba. Dahil kay Nemesis, naiwasan ni Sterling ang isang sorpresang pag-atake. Sinabihan niya itong magdesisyon, lumaban or tumakbo. Hawak ni Sterling ang espada sa kanyang kamay, naghahandang harangan ang pag-atake sa sandaling magpakita ang isang tao. Hindi inaasahan, sa sandaling magpakita ang tao, yumuko sila at humingi ng tawad kay Sterling, ipinaliwanag na napagkamalan nila siyang isang halimaw at umatake mula sa malayo. Tinanong ni Figuro kung ano ang ginagawa niya sa solo level na ito, na nagmumungkahi na mas ligtas ang mga mas mababang level sa labas. Tinanong ni Sterling kung hindi niya alam ang balita sa ngayon. Hindi mabilang na mga insidente ng PK ang nangyayari sa paligid ng kabisera, kaya hindi ito ligtas. Sumagot si Figuro na 5 araw na siyang nasa loob, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa labas.
Nang makitang gulat na gulat ang dalawa, ipinaliwanag ni Figuro na sinusubukan niya kung hanggang saan siya makakarating ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, tila nakapagtala siya ng bagong record sa level 48, na balak magpaliwanag para mabawasan ang kanilang mga alalahanin. Nagulat siya nang mas lalo silang natakot matapos marinig ito. Tinanong ni Sterling kung siya ba talaga ang Figuro mula sa pinakamataas na ranggo, nagtataka kung paano napunta ang isang taong tulad niya sa mga ganitong lugar. Ipinaliwanag ni Figuro na nasisiyahan siyang pumasok sa mga labyrinth na katulad ng mga arena. Ipinaalam niya kay Sterling na ang kahariang ito ay mayroon ding ilan sa mga lungsod ng labanan tulad ng Gideon. Dahil ang pagkasawi sa isang arena ay hindi maituturing na kasawian, iminungkahi niya kay Sterling na subukan ito. Bago umalis, sinabi niya kay Sterling na bukas ay ligtas na ang labas para sa kanya upang muling mag-grind, at kapag sapat na ang kanyang antas, dapat niyang bisitahin ang arena para sa isang labanan. Kinilala ni Figuro na may kakayahan ang dalawa, dahil hinaranggan niya ang kanyang atake at nanatiling buo. Gusto niya si Sterling, kaya kapag may pagkakataon, papasok siya sa arena upang makipagkompetensya. Nasa sabik si Sterling, at sinabi kay Nemesis na ito ay magandang balita. Ngayon, mag-aapura silang mag-grind ng mga antas. Kaninang umaga, umuugong ang balita sa kapitbahayan na hindi na napick ang lahat ng level grinding area. Tulad ng sinabi ni Figuro, hahanap siya ng paraan para malutas ang mga insidente ng PK sa Timog. Kaya, hindi alam ni Sterling kung sangkot siya sa ibang mga lugar. Ayon kay Sterling, medyo mababa ang posibilidad. Ang Combat City ang kanyang tinitirhan. Sa kanyang pagbabalik doon, maaaring madali niyang naharap ang katimugang rehiyon, ngunit walang dahilan para umatake siya sa ibang mga lugar. Sumang-ayon si Nemesis dahil narinig niya itong sinabi na ang pagharang sa kanyang daan ay nakakapagpailang sa kanya. Si Rookie, na nakaupo sa tapat ni Sterling, ay nagtataka kung bakit nawala ang mga insidente ng PK sa ibang mga mapa. Nahulaan ni Sterling na automatikong umatras ang iba matapos makitang naayos ang grupo sa Timog or sabay-sabay. May mga taong naglilinis din sa ibang mga lugar. Isang babaeng nakasuot ng itim na salamin ang umupo sa tabi nila at sinabing, "Tama." Nagpakilala siya bilang si Maria, isang mamamahayag. Tinanong niya kung gusto nilang marinig ang katotohanan tungkol sa kung paano nangyari ang lahat, ngunit hindi libre ang impormasyon. Pagkatapos matanggap ang bayad, sinabi muna ni Maria sa kanila ang huling impormasyon. Ang mga nagsagawa ng PKS ay nahaharap ngayon sa sentensya ng kasawian. Ang mga gang ay K at R sa Silangan, Mud Castle sa Timog, at Goblin Street sa Kanluran. Lahat ng tatlong PK gang ay may kanya-kanyang kahilingan. Ang mga nagpabagsak sa kanila ay mga Panginoong may mga embryo na umunlad sa ikapitong anyo. Naglabas si Maria ng isang aparato na nagpapakita ng buong eksena ng kaganapan, na siyang pinakatampok. Simula sa Timog, nagtakda ang grupo ng PK ng mga kondisyon para sa mga manlalaro. Kung makakapagdulot sila ng pinsala sa Iron Man, maliligtas sila. Isang damage reduction skill ang na-activate sa Iron Man. Kaya kahit gaano pa kahirap ang gawin ng mga manlalaro, hindi nila natugunan ang kinakailangan at sa huli ay napaslang sa takot. Si Figuro ang nagpatigil sa grupo ng PK sa Timog, na pumaslang ng maraming miyembro ng PK para linisin ang daan bago magpakita. Paglabas mula sa mga anino, nagreklamo si Figaro na napakaraming tao ang nakaharang sa daan ngayon. Pagkatapos ay tinanong niya kung ang pinuno ay nakasuot ng baluti, na nagkomento sa kanyang mahusay na depensa, at ipinaliwanag na bukod sa kanya, lahat ng kanyang mga kasamahan sa PK ay naayos na bago pa man magpakita si Figaro. Ayaw ni Figuro na masangkot sa mga bagay na ito. Naglilinis lang siya ng maayos dahil hinaranggan nila ang kanyang daan pauwi. Ngayon, ang amo na lang ang natitira, at kung handa siyang umatras, hindi siya sasaktan ni Figaro. Bulong ng iron armor, sinusuri si Figaro mula ulo hanggang paa, tinitingnan ang kanyang mahusay na kagamitan, at piniling umatras. Mabait pa siyang pumirma ng isang kasunduan, tinawag si Figuro para tingnan ito. Habang papalapit si Figuro, patuloy na nagbibilang ang iron armor hanggang, sa layong 4 na hakbang, bigla niyang ginamit ang kasanayan sa pagtatangkang durugan si Figuro. Sa malapit na distansya lamang mailalabas ng kanyang embryo ang nakakasawi na pamamaraan nito. Nakatayo si Figuro nang hindi gumagalaw, naghihintay hanggang sa ilunsad ng iron armor ang kanyang pag-atake,
Pagkatapos ay hindi inaasahang gumamit ng kadena upang hilahin siya pabalik, direktang ibigay ang pangwakas na atake. Si Sterling, na pinapanood ang labanan sa pamamagitan ng orb, ay tahimik na pinuri ito bilang isang malupit na laban. Sumunod ay ang silangan at kanluran, na parehong kinasasangkutan ng dalawang babae na may napakalaking kapangyarihan. Itinuro ni Maria ang orb na nakausli sa eksena, sinasabi sa lahat na ang babae sa loob ay ang sikat na si Fuso Tsukuyo, na dalubhasa sa pagkalason sa mga recruit. Hindi pa rin alam ang dahilan ng pagsali nito sa PK. Sa wakas, sa Hilaga, ang pagkakakilanlan ng salarin sa PK ay hindi pa rin nabeberipika, tanging ang alam lamang ay isang super assassin. Itinuro ni Maria ang loob ng orb, hinihimok silang tumingin. Ang anino na sandaling nagpakita ay ang mahiwagang hari ng Destroyer. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan, ang kanyang embryo ay isang battleship. Sinunog ng nangungunang pinuno ang buong kagubatan hanggang maging abo, kaya't haka-haka ng mga tao na ang super assassin ay hindi ligtas na makakatakas. Pagkatapos ng kwento, sina Sterling at Nemesis ay pumunta mismo sa kagubatan upang suriin ito. Lahat ay nasunog hanggang maging abo. Namangha si Sterling na ito ang kapangyarihan ng superior level embryo na pagmamayari ng hari ng Destroyer. Nakakita si Nemesis ng isang space door mula sa mga guho at tumakbo papasok upang tingnan kung ano ito. Tumayo si Sterling sa harap ng pinto, nag-aalangan sandali bago pumasok. Komportableng nakaupo si Nemesis at sa tabi niya ay ang AI cat na si Keizuri na umiinom ng tsaa. Tinanong niya si Sterling kung bakit ito nagugulat. Kinuha ni Sterling ang tsaa mula sa kamay ni Keizuri, tinatanong kung ano ang ginagawa nito dito. Sumagot si Keizuri na naghahanda ito upang mapanatili ang kapaligiran, kahit na hindi ito ang trabaho nito. Gayunpaman, nagulat sila na nakapasok ang dalawa sa espasyong ito na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Kung ang embryo ni Sterling ay isang maiden, hindi naman kakaiba ang pangyayaring ito. Hindi naintindihan ni Sterling at tinanong kung ano ang espesyal sa mga maidens. Ipinaliwanag ni Keizuri na mayroon silang ilang pagkakatulad, ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay hindi may salin. Alam lamang ni Sterling na ito ay isang sistema ng seguridad. Sa pagsasantabi nito, tinanong niya si Keizuri kung ang lugar ay malapit nang maibalik. Sumagot si Keizuri na hindi ito eksaktong babalik sa orihinal nitong estado, ngunit makakatulong ito upang umunlad itong muli. Ang mundong ito ay gumagana sa pamamagitan ng mga autonomous na pag-uugali at mga resido na nagmumula rito, at ang mga entidad tulad ni Keizuri ay direktang nakikialam, kahit na ito ay parusa mula sa AI, ito ay itinuturing na isang exception. Ipinaliwanag ni Keizuri na para sa mga hinahanap ng bansa, kailangan lamang nilang mag-log out or masawi at bumalik sa laro upang maging malaya sa kanilang mga krimen. Mula rito, nahinuha ni Sterling na marami pa ring mabibigat na kriminal sa paligid. Pinaalis sila ni Keizuri, at sinabing matagal na rin mula nang makilala nito ang isang tao sa ganitong anyo. Nais nitong bigyan sila ng isang bagay bilang isang sandali, ngunit para sa mga administrador, bawal ito. Sinabi ni Keizuri na hindi na ito kailangan, dahil nakatikim na siya ng cake at tsaa. Sumabay si Nemesis, at sinabing napakaganda nito. May naalala si Keizuri at tinanong si Sterling kung plano ba niyang pumunta sa Gideon, at kung oo, mag-ingat. Nagsalita ito ng may panunudyo, na nagpapaalala sa kanya na ang puso ng Diablo ay nasa tiyan, tandaan mo lang ito. Bago tumungo sa Gideon, pumunta sina Sterling at Rookie sa guild upang maghanap ng mga quest na dapat tapusin sa daan. Ayon kay Rookie, dahil muling binuksan ang ruta, hindi maiiwasang humingi ng mga escort ang mga mangangalakal. Biglang napagtanto ni Sterling na hindi pa rin niya natatanong kay Rookie kung ano ang kanyang propesyon. Narinig ang sagot ni Rookie na pimp, tinanong niya kung ang pimp ay isang propesyon na pinipili sa libro at kung ano ang mga kasanayan nito. Ipinaliwanag ni Rookie na ang pimp ay malamang na isang uri ng propesyon ng pagpapaamo ng halimaw. Sa pag-iisip ni Sterling na dapat itong maging reciprocal, binuksan niya ang sarili niyang skill panel para makita ni Rookie. Bulalas ni Rookie ng may pagkamangha, banal na kabalyero na may mga makabagong kagamitan, astig pakinggan. Nagtataka siya kung ang kontra pagsipsip at paghihiganti ay mga natatanging kasanayan ni Nemesis. Ipinaliwanag ni Nemesis kay Rookie na ang vengeance skill ay gagawin siyang sandata at direktang bibigyan ng kagamitan si Sterling. Nalipat ang kanyang atensyon sa dyaryo na hawak nito.
Ang daan patungong Gideon ay may ilang malalaking boss tulad ng Pack King, si Love Ota, or ang dakilang Demon Head. Masaya niyang sinabi na maganda kung makakasalubong nila ang mga ito. Tiningnan ni Sterling si Nemesis ng may pagkainis, sinasabing hindi ito interesado sa mga halatang panganib. Kumislap ang mga mata ni Baron nang tumingin kay Rookie, na agad na tumanggi, dahil hindi rin interesado sa mga mapanganib na bagay. Misteryosong nagpakita si Maria, tahimik na nakaupo sa tabi nila, nakikinig sa kanilang pag-uusap, hanggang sa biglang napansin ni Sterling ang kanyang presensya. Kumuha si Maria ng candy at binanggit na mayroon siyang negosyo sa Gideon, kaya gusto niyang tanggapin ang ilang mga quest habang nasa daan. Hindi sinasadyang narinig niya silang pinag-uusapan ang pagpunta sa Gideon at sumama sa kanila. Hiniling ni Sterling ang opinyon ng lahat at lahat ay sumang-ayon na payagan si Maria na sumama, lalo na't ito ang kanilang unang pagkakataon na maglakbay sa ibang lungsod. Sinabi ni Maria sa lahat na ang paglalakbay ay kanyang espesyalidad at maaari nilang iwanan ito sa kanya. Nagbigay si Sterling ng isang quest upang maghatid ng mga kalakal mula sa lokal na lugar patungo sa Gideon na may gantimpalang 30,000 lire, at tinanong kung ano ang iniisip ng lahat. Sumang-ayon ang lahat sa quest na ito. Kaya nagparehistro si Sterling at aalis sila bukas ng umaga. Nakatanggap si Rookie ng gantimpala mula sa pagpapaamo ng mga halimaw upang magsilbing transportasyon para sa lahat sa kanilang paglalakbay patungo sa Gideon. Itinaas niya ang kanyang kamay upang ipakita kay Sterling ang isang kumikinang na bilog na tinatawag na hiyas na ginagamit upang maglaman ng mga halimaw. Muntik nang makalimutan ni Maria na sabihin sa lahat na ang kanyang kasanayan sa pamamahayag ay nakakatulong lamang sa pagpapalawak ng kanilang karanasan. Bilang kapalit, wala siyang silbi sa labanan. Ngumiti siya, hinihikayat ang lahat na gawin ang kanilang makakaya bago pa nila makita ang kanilang mga reaksyon. Malakas na binalaan sila ni Nemesis na tumingin sa unahan. Isang karaban ng mga ngalakal sa unahan ang inaatake at hinaharangan ng mga halimaw. Nadama ni Sterling na magiging kakilakilabot na iwan silang masawi ng ganoon. Pero kung lahat sila ay mapapatawan ng parusang kasawian ngayon, mangangahulugan ito ng pagkabigo ng misyon, at hindi nila maaaring panuurin lamang ang mga taong nasa panganib ng hindi tinutulungan. Lumingon si Sterling upang tingnan ang lahat ng nasa karwahe na parang hinihingi ang kanilang desisyon. Nagsalita si Rookie, "Makipaglaban tayo," at ngumiti si Maria bilang pagsang-ayon. Inutusan ni Rookie si Maria na linisin muna ang daan bago sumugod ang dalawa. Mabuti na lang at walang kalaban ang maliliit na halimaw na ito para sa dalawa. Kaunting oras lang ang kinailangan para maalis sila. Lumapit ang commander mula sa panig na iyon para pasalamatan si Sterling, at sinabing kung hindi dumating ang dalawa sa oras, malamang nolipol na ang buong hukbo niya. Sumagot si Sterling, hindi siya iyon, lahat ay dahil kay Rookie. Ngunit bago pa siya matapos, inatake siya ng isa pang halimaw. Dahil sa mabilis na reflexes ni Nemesis, naiwasan niya ang panganib sa oras. Ngunit ang halimaw na ito ay mas malakas kaysa sa mga nauna. Tumakbo si Maria palapit, pinaalalahanan si Sterling na mag-ingat, dahil isa itong album Ultra Boss Monster. Agad na naalala ni Sterling ang boss sa bounty list, ang dakilang demonyo. Bumukas ito sa pamamagitan ng pagbuga ng lason sa paligid ng lahat. Mapalad si Rookie na hindi nalason dahil kay Baron na lumilipad ng mataas sa itaas. Gayunpaman, hindi ganoon ka-sword si Sterling. Nakatayo sa tabi mismo ng halimaw, siya ang naging pinakanalisin na tao. Sa ganitong apurahang sitwasyon, sumugod ang silver na hayop, itinulak ang halimaw palayo upang iligtas ang buhay ni Sterling. Si Maria, na nakatayo sa labas ng kubkub, ay naghagis ng isang lilang likido sa mukha ni Sterling. Tumayo siya mula sa lupa, tinanong kung ano ang ginagawa nito. Hindi ba siya sapat na miserable nang hindi naglalagay ng asin sa kanyang mga sugat? Matapos siyang pag-alitan, napagtanto ni Sterling na malayang gumagalaw na muli ang kanyang buong katawan. Ipinaalam sa kanya ni Maria na ang elixir ay isang panlunas. May dala siyang magandang balita para kay Sterling. Sa susunod na 180 segundo, magiging immune siya sa lahat ng negatibong epekto ng katayuan. Nabawi ni Sterling ang kumpiyansa. Kung lalaban siya sa kanyang pinakamahusay na kondisyon, ang halimaw na ito ay hindi magiging naiiba sa iba pang mga insekto. Kinuha niya ang kanyang espada at sumugod patungo sa halimaw, nagmamanyobra sa paligid ng gumagalaw na mga paa nito upang hiwain ang hita nito.
Ang halimaw, sa sakit, ay agad na sinipa si Sterling palayo. Tahimik niyang kinalkula ang pinsalang idinulot ng bawat pag-atake ng halimaw sa kanya, na nag-iipon ng pinsalang magagamit niya. Biglang sumigaw si Nemesis, nagbabala kay Sterling na mag-ingat sa itaas. Isang nakasakay na lumilipad na halimaw ang nagpakita mula sa kung saan, sinusubukang hulihin siya, ngunit nabigo. Nagsimula siyang mag-alala na kung sabay na aatakihin ng dalawa, wala na siyang magagawa pa. Si Rookie, na dinala pabalik ni Beres sa tamang oras, ay tinawag si Sterling na iwan sa kanila ang ibong bato. Dapat niyang ituon ang pansin sa Gordon the Monster. Pagkatapos sabihin ito, lumipad muli ang dalawa upang habulin ang ibong bato. Nang makita si Sterling na nakatayo pa rin, nakatingin sa direksyon ni Rookie, ipinaalala sa kanya ni Nemesis, "Master, huwag mong sayangin ang kanilang kabaitan." Muling nag-focus si Sterling, sinusuri ang oras ng epekto. 57 segundo na lang ang natitira. Kung babawasan niya ang kakayahan sa paggaling, makakayanan niya ang 3 or 4 pang tama. Muling sumugod sina Sterling at Nemesis sa Gordandia. Naunawaan niya na maaari pa rin silang lumaban salamat sa elixir ni Maria at sa paghawak ni Rookie sa ibong bato. Kaya naman, hindi siya nag-iisa. Sa huling 10 segundo, tinamaan muli si Sterling ng halimaw. Sumigaw siya para kay Nemesis, nakaipon ng pinsala, at ginamit ang espada upang putulin ang ulo nito. Sa kabila ng pagkawala ng ulo nito, nagpumiglas pa rin ang halimaw, gamit ang mga kamay nito upang suntukin si Sterling palayo. Nang mawala ang epekto ng elixir, gulat na tumingin si Nemesis sa walang ulong Gordanda na gumagalaw pa rin. Hindi maintindihan ang nangyayari, iginiit ni Sterling na nawasak na ang puso nito. Nabanggit ang puso, naalala niya ang mga salita ni Keizuri na ang puso ng Diablo ay nasa tiyan. Bamulong si Sterling, ganito pala. Ngunit kahit alam niya ito, wala siyang magawa. Tuluyan nang naubos ang kanyang lakas. Bumagsak si Sterling sa lupa, ngunit muling tumayo, marahang sinabi, hindi pa sumusuko ang mga kasamahan ko sa koponan, kaya paano ako susuko? Muli niyang kinuha ang kanyang espada, sumisigaw na malalampasan niya ang limitasyong ito at makakamit ang tagumpay. Tinanong niya si Nemesis kung handa na ba ito para sa hindi balanseng labanang ito, ngunit pinaalalahanan ng dalaga si Sterling na bigyang pansin ang tunog ng beep mula sa sistema. Maraming babala ang dumating kasama ang countdown timer, naghihintay kay Sterling na kumpirmahin ang oo or hindi. Ang halimaw, sa kabilang banda, ay muling tumubo ang dalawang mata, hinahanap si Sterling. Dahil walang oras para mag-isip, ang tanging magagawa niya ay sumugal sa kanyang pinili. Nagpakita ang sistema ng isa pang notification na nagpapatunay sa proseso ng ebolusyon. Napilitan si Nemesis na mag-emergency evolution. Nang matapos ang timer, si Nemesis, sa kanyang pangalawang evolusyonaryong anyo, ay tumulong na harangan ang isang atake mula sa halimaw. Sinabi ni Nemesis kay Sterling na sa kanyang pangalawang anyo, nakaramdam siya ng umaapaw na kapangyarihan, pakiramdam na kaya niyang talunin ang halimaw ng kasing dali ng pagpihit ng kanyang kamay. Ginamit ng dalawa ang kanilang bagong kapangyarihan, naghahanda para sa huling round laban sa halimaw. Ngunit sa panahon ng labanan, nagpakita ang isang kahinaan ng bagong anyo. Hindi nila magamit ang counter engravings at ang vengeance skill. Nangangahulugan ito na upang magamit ang dalawang galaw na ito, kailangan nilang bumalik sa unang anyo bilang isang espada. Plano ni Sterling na munang i-immobilize ang halimaw sa pamamagitan ng patuloy na pagputol sa mga binti nito, tahimik na nag-iipon ng pinsala sa prosesong ito. Kapag hindi na ito makatayo ng matatag, gagamitin ni Sterling ang sagradong espada ng unang anyo upang atakihin ang halimaw. Mabuti na lang at nagtagumpay ang plano ni Sterling sa pagpaslang sa dakilang demonyo. Lumapit si Maria, tinanong kung maayos lang si Sterling, at nag-alok ng isa pang potion upang matulungan siyang gumaling. Bumalik si Rookie sa tamang oras, nakasakay sa ngayon ay maamong ibong bato. Lumapit ang mga ngalakal, hinawakan ang kamay ni Sterling upang pasalamatan ang lahat. Kung wala sila, lahat ng kanyang grupo ay nasawi na. Ang mga katawan ng mga nasawi ay inayos ng kanyang grupo at inilagay sa isang maliit na kahon. Ipinaliwanag ni Nemesis kay Sterling na ang mga ito ay mga kabaong na tiyan, isang paraan upang matulungan ang mga nasawi na muling makasama ang kanilang mga pamilya. Naisip ni Sterling na ito ay masyadong makatotohanan, naalala sina Lilia, Emilia, at Nemesis.
Pagkatapos ay tinanong kung ang lugar na ito ay talagang isang laro lamang, lahat ng mga pag-unlad mula ngayon ay naoobserbahan ng ibang puwersa. Sinuri niya na kahit ang pagkatalo ng halimaw ay isang bihirang kaso. Tiningnan ng lalaki ang mukha ni Sterling sa pamamagitan ng screen, nakangiti ng may interes. Kung hindi dahil sa mga bagong kapangyarihang iyon, paano magiging sapat ang 100 superiors? Mahinahon niyang pinanood ang lahat ng mga pangyayari na parang pelikula, umaasang magugustuhan ito ng mga manlalaro. Ang mundong lagi nilang pinag-iisipan mula simula hanggang katapusan ay isa lamang laro. Sa kabilang banda, pagkatapos harapin ang halimaw, ang grupo ni Sterling ay nakarating sa Gideon, isang napakaabalang lungsod. Una, kailangan nilang pumunta sa Adventurers Guild para kunin ang kanilang mga gantimpala. Nagtalo ang buong grupo dahil gusto ng lahat na kumuha ng mas kaunti, na kalaunan ay nakabuo ng isang karaniwang pondo para sa grupo. Sinabi ni Sterling kay Nemesis na sa tingin niya ay sobra na ang kanyang gantimpala, kasama na ang 2 braso na may lason sa apoy. Tiningnan ni Nemesis ang halimaw na tumatakbo papunta sa kanila, sinabihan si Sterling na subukang magsanay gamit ang mga braso para makita kung paano ito mangyayari. Sa unang pagkakataon, sinunog lang ni Sterling ang kanyang sarili. Sa pangalawang pagkakataon, hindi pa rin niya makontrol ang kapangyarihan, umiikot sa lupa. Akala ni Sterling ay 2 beses na siyang nagpakasawi, habang itinuturing ito ni Nemesis na kakilakilabot. Lumipat ang kanyang mga mata sa isang ibon na nagtatago sa likod ng isang puno. Gamulong ito mula sa likod ng puno, nagpakilala bilang flamingo. Nagbigay si Nemesis ng isang mapanghamak na tingin, na sinasabing, lahat ng mga halimaw na ito ay nakabalat kayo. Hindi nito pinansin ang mga salita ng dalaga at naglabas ng isang bote para kay Sterling, ipinaliwanag na maaari nitong malutas ang kanyang disbentaha. Nagtiwala si Sterling sa mga salita ni Flamingo at ininom ang buong bote, na nakakagulat na nagbunga ng 2 tainga ng kuneho. Nang makita ito, tumawa ng malakas si Flamingo, idineklarang matagumpay ang gamot sa pagsusuri ng tainga ng hayop, pagkatapos ay sinubukang tumakas mula sa espada sa kamay ni Sterling. Nang makita ni Nemesis ang kainahinalang pag-uugali na ito, hindi niya alam kung ano ang kanyang intensyon. Tuwang-tuwa si Maria sa cute na itsura ni Sterling at iginuhit pa niya ito ng larawan. Pinayuhan niya si Sterling na huwag mag-alala, sinasabing normal lang sa isang master na biglang tumubo ng tainga ng hayop. Nang makita ni Rookie ang 2 tainga sa ulo ni Sterling, tinanong niya kung pagkatapos bumili ng damit ay gumastos pa si Sterling ng 200,000 para mag-roll ng gotcha at makakuha ng kagamitang kasing halaga ng Zapdos. Tiningnan ni Nemesis ang kabayo, sinabihan si Sterling na subukang sakyan ito, ngunit bago pa siya makahakbang, tumilapon ito sa lupa. Patuloy na nagtataka kung bakit hindi kayang sakyan ng isang paladin ang kabayo, sinuri ni Sterling ang kanyang mga kasanayan at malinaw na wala sa mga ito ang tungkol sa pagsakay sa kabayo. May naisip siya at sinabihan si Nemesis na maglo-log out siya sandali para tingnan ang impormasyon. Sa wakas ay nalaman niya na kailangan niyang taglayin ang alindog ng tribo ng kabayo para sa 100,000. Bumalik si Sterling sa laro, sinabing ang kailangan niyang gawin ngayon ay mag-ipon ng pera. Iminungkahi ni Nemesis na pumunta sa arena kung saan hindi sila mag-aalala tungkol sa mga parusang kasawian at maaari ring kumita ng pera. Ipinaalala ni Sterling sa kanya na nakalimutan na niya ang kondisyon na dapat ay level 51 ang isang tao para makapasok. Naglakad sila sa isang kalsada at nakita ang isang grupo ng mga taong nang-aapi sa isang babae. Sinuntok ni Sterling ang umaatake, at hindi inaasahang itinapon ito ng malayo. Maging si Sterling ay nagulat sa lakas ng mga kamay nito. Tiningnan niya ang natitirang grupo, tinatanong kung sino ang susunod. Nang masaksihan ang eksenang ito, ang buong grupo ay nagdahilan para tumakas. Bago umalis, binalaan nila si Sterling na tandaan ang kanilang mga mukha dahil ang kapatid ng babae ay nasa kanilang mga kamay pa rin. Nagtatakang nagtanong ang binata kung bakit hinayaan ng isang taong may mataas na antas ang sarili na pahirapan. Nahihiyang ipinaliwanag ni Hubert na ang isang katangian ng kanyang propesyon ay halos hindi tumataas ang kanyang pisikal na stats. Bumalik ang batang babae, nakaluhod sa lupa, nagmamakaawa sa mga master na tulungan silang mahanap ang kanyang kapatid. Kung hindi siya magdadala ng sapat na pera, tatapusin nila ito. Tiningnan ni Sterling ang kaawa-awang batang babae at nangakong tutulong sa paghahanap sa kanyang kapatid.
Hindi nakalimutang tanungin si Hubert kung ano ang nararamdaman niya. Hinayla ni Psyche ang mga tulisan na kanyang nakaharap, at saka tinanong kung si Hubert ay buong tapang na sama-sama sa Laken. Tumigil ang mga mata ni Psyche kay Nemesis, sinusuri siya. Sabay na nagtanong sina Nemesis at Sterling kung sino ang tinatawag niyang Laken. Sa tabi ni Sterling, ipinaalam niya na si Psyche ay isang mahalagang miyembro sa buhay nito. Sa kabila ng medyo matalas niyang dila, mapagkakatiwalaan siya. Nagpadala ang sistema ng abiso sa kanilang dalawa. Isang bagong misyon, ang Level 8, ang Rescue Roddy, ang na-activate. Nakahanap si Hubert ng bakanteng espasyo at nagbukas ng isang espesyal na realm. Tinanong si Sterling kung bakit niya tinanggap ang misyong ito. Simple lang ang isip ni Sterling. Alam niya lang na kung babaliwalay niya ang bagay na ito, makakaramdam siya ng matinding sama ng loob. Kinakarga sina Sterling at Psyche, tumuloy sila sa lokasyon ng mga human trafficker. Nagtago sila sa likod ng mga palumpong, pinagmamasdan ng gusali at nagplano. Una, gagamitin ni Hubert ang Maginer para limitahan ang kanilang paningin, at gagamitin ni Sterling ang usok na nalilikha para palihim na pumasok. Binigyang diin ni Hubert na kailangan nilang maging mabilis at tumpak. Nasa panganib ang buhay ng mga bata at hindi nila kayang mabaygo. Pinaalala ni Hubert kay Sterling na ang mga kalaban ay 10-10 tao. Ang pagpaslang sa kanila ay isang krimen, ngunit ang pagtatanggol sa sarili ay ibang usapan. Dumating ang isa pang grupo na may dalang mas maraming bata. Gamit ang kanyang mga kasanayan, isinali ni Psyche ang kanilang sinasabi. Naghihintay sila para dalhin ang mga batang ito sa kuta upang ipaghiganti ang kanilang mga napaslang na kasama. Kaya naman ang bawat buhay na umaalis sa mundong ito ay lumilikha ng isang tunay na pakiramdam. At sa mundong ito, ang isang buhay na nawawala ay mas madali pa kaysa sa mundo ng tao. Kung ang isang tao ay kailangang maranasan ang sakit ng pusong ito ng maraming beses, pipiliin ng mga manlalaro na umalis sa Infinite Dendrogram. Naisip ni Sterling na hindi pa iyon ang kaso para sa kanya. Kailangan niyang iligtas ang mga batang buhay pa at tuparin ang kanyang pangako sa kanila. Sa boss ng kalaban, siya ang direktang makikipag-ugnayan kay Sterling. Sa labas, nagreklamo si Psyche na kung gagamitin ni Hubert ang kasanayan ng kanyang embryo, magsisimula siyang magbigay pansin sa mga batang nasa loob ng kotse na kakadala lang. Tinanong muli ni Psyche si Hubert kung gusto niyang gamitin ang galaw na iyon. Sumagot siya na alam na niya ang sagot, kaya bakit pa niya itatanong? Tinawag pabalik ang tulisan bago lumapit sa mga bata. Galit na yumuko si Hubert, hindi nangangahas na harapin ang sarili niyang mga pagkakamali kamakailan. Dahil sa plano, hindi niya magamit ang galaw na iyon. Pinagalitan ni Hubert ang sarili sa pagiging napakawalang isip. Hindi siya ganoong klaseng tao, kaya ngayon, itinuro ni Hubert ang mukha ng Goose, na nagsasabing hindi niya ito hahayaan. Binitiwan ang badge ni Psyche, bumalik sa anyo ng isang maiden chariot. Nagtayo ang robot na Psychitos ng isang gate. Kay Sterling, ang kanyang kalaban ay may layunin sa pag-iral hanggang ngayon na maging isang immortal na hari. Ang unang kondisyon ay mabuhay ng 5,000 taon bilang isang undead at lumikha ng isang kristal ng mga galit na espiritu. Gumugol siya ng maraming oras, ngunit ngayon ay halos natupad na niya ang kondisyon. Ang natitira ay ang tapusin ang mga batang ito at gawin silang mga undead. Matapos marinig ang lahat ng sinabi niya, direktang ginamit ni Sterling ang kanyang espada upang hiwain ang kamay ng lalaki. Hindi na niya kailangang magpanggap na sawi na. Tahimik na naisip ng undead na hiniwa ni Sterling sa buong katawan, masama ito. Kahit isa siyang leak, ang pilak na sandata sa mga kamay ni Sterling ay maaaring pumihil sa kanya sa muling pagsilang. Naghanap siya ng pagkakataong makatakas, tinawag ang mga undead upang bumangon at pansamantalang harangan ang paningin ni Sterling. Bago pa siya makalayo, hinahabol na siya ni Sterling na nakasakay sa kabayo. Mabilis na tumakbo palabas ang leak upang hanapin ang Goose, ngunit nakita niyang pinagpira-piraso na ang Goose. Kinontrol ni Hubert si Psyche upang harangan ang kanyang daan, tinatanong kung gusto niyang piliin ang impyerno or ang pinakamataas na parusa. Sumigaw ang kalaban na hindi siya basta-basta masasawi. Malapit na siyang maging isang immortal na hari. Dahil naharangan ang harap at likod, walang daanan para makatakas, ang tanging paraan para mabuhay siya ay ang paggamit ng espiritu ng galit. Ang madilim at galit na espiritong iyon ay madaling nalinas ng pilak na talim ni Sterling.
Nagmakaawa siya kay Sterling na iligtas ang kanyang buhay, nag-alok ng 70 milyong lire. Diretsong tinusok ni Sterling ang kanyang tiyan, kinuha ang buhay ng Leek, ngunit nalason din siya. Galit na pinagalitan ni Nemesis, na naghihingalo na, ngunit gusto pa ring isama ang iba. Mabuti na lang at may holy water at curse-breaker medicine si Hubert para tulungan si Sterling. Nang maayos na ang lahat, tinawag ni Hubert si Psyche para bumalik. Mula sa isang matibay na robot, bumalik siya sa anyong tao. Mabilis silang apat na tumakbo pababa sa silong upang iligtas ang mga bata. Sinamantala ng mga natitirang kontrabida ang pagkakataong ito upang lumapit sa karwahe at kumuha ng mga gamit. Isang mausisang tao ang umatake sa lihim na kahon gamit ang isang kutsilyo. Hindi mabilang na gintong barya ang nahulog, at sa loob ay isang mahiwagang buto ang napulot. Kumapit ang buto sa kamay ng opener, na nagpagana sa revenge skill, ang Undead Hatred. Nagsimula itong lumaki, nag-usbong ng mga galami at kumapit sa mga nakapaligid dito upang bumuo ng isang bagong katawan. Nagpakita ang sistema ng isang halimaw na nakakatugon sa pamantayan para sa pagkilala dahil ang isang abom ay inaprubahan ng AI na kumokontrol sa target sa pamamahala ng abom na nagngangalang Goose Maze Demon Monty. Ang grupo ni Sterling, pagkatapos tulungan ang mga bata, ay lumabas upang makita ang demonyo ng Monty na tinatapakan ang lahat sa paligid. Nahulaan ni Hubert na ito ay nabuo mula sa mga nakapalibot na bangkay. Nang tingnan ang kanyang sandata na naduraj, masasabi lamang niya na hindi nila ito matatalo. Biglang gumawa si Nemesis ng kakaibang tunog. Naramdaman niyang nagbago ang kanyang mga damage stats. Nang lumingon si Sterling upang magtanong, bumalik sa normal ang lahat. Sa labas ng kotse, isang takot na batang babae ang tumakbo palabas, na nakakuha ng atensyon ng demonyong Monty. Ginamit ni Sterling ang apoy sa kanyang mga braso upang pansamantalang tulungan ang batang babae na makatakas sa panganib. Sumigaw siya kay Hubert na ilabas muna ang mga bata. Nag-aalala si Hubert na si Sterling lang ay hindi sapat para talunin ang halimaw. Sinabi ni Sterling kay Hubert na mas alam niya iyon kaysa kaninuman, ngunit kailangan muna nilang tiyakin ang kaligtasan ng mga bata. Mabilis na nag-regenerate ang katawan ng halimaw. Hindi ito kayang sirain ng mga normal na atake ni Sterling. Sa sandaling ito, muling nakaranas si Nemesis ng kakaiba sa kanyang damage counter. Dahil sa atake ng mga demonyong Monty, naintindihan niya kung ano ang hindi komportableng pakiramdam kanina. Sinabi ni Nemesis kay Sterling na nakakakuha sila ng pinsala mula rito, at ito ang pinakamalaking pinsalang natanggap nila. Hula niya ay hindi sinasadyang nasipsip nila ang huling spell na ginamit ng Leek. Nalilitong tinanong ni Sterling kung ang Leek at ang demonyong ito ng Monty ay hindi dalawang magkahiwalay na entity. Napansin ni Nemesis na parang gusto nitong lamunin siya, kailangan lang saluhin ang sandali kung kailan kontrolado ng Leek ang galit nito. Naintindihan ni Sterling ang sinusubukan niyang iparating at nagpatuloy. Kung gagamit sila ng vengeance kapag kontrolado ng Leek ang galit nito, maaaring matalo nila ito. Sumang-ayon si Nemesis na maaari lamang silang tumaya dito. Sa harap ng demonyo ng Monty, bumulong si Sterling na napakaraming bata na ang tinapos nito, ngunit nagkimkim pa rin ng sama ng loob. Hindi niya hahayaang pumaslang ito ng iba. Matapos ang ilang pakikipagharap sa demonyo ng Monty, napagtanto ni Sterling na kung hindi nila mahahanap at matatamaan ang kahinaan nito sa lalong madaling panahon, hindi sila magtatagal. Ang mas malala pa, nawala na ang naipon na pinsala mula sa kanilang dalawa. Tiyak na nagbago na ang puot nito. Gaya ng hula niya, binago ng demonyo ng Monty ang mga target sa mga bata at kay Hubert. Ginamit niya ang kanyang pinakamabilis na bilis upang harangan ang daanan nito nang malapit na itong makarating sa karwahe. Si Hubert, na nakasakay sa karwahe, ay bumantong hininga ng maluwag, mabilis na umalis, umaasang hindi mawawalan ng buhay si Sterling. Sa galit kay Sterling, bumalik ang Leek upang kontrolin muli ang halimaw. Sa pagkakataong ito, nakakita si Sterling ng kahinaan sa ulo ng halimaw. Habang naghahanda siyang atakihin ang ulo, biglang nagpakita ang isang core, na hindi inaasahang itinulak siya palayo. Hindi handa, si Sterling ay itinulak ng malayo upang protektahan ang kanyang buhay. Bumalik si Nemesis sa anyong tao, na lumikha ng resistensya sa likuran niya. Gayunpaman, ang atake ay napakalakas kaya't nawalan pa rin siya ng malay. Habang walang malay, nakakita siya ng isa pang embryo fragment sa kanyang panaginip.
Sinabi ng bata na hindi mananalo si Sterling kung apoy lang ang gagamitin niya mula rito. Sinabi sa kanya ng bata na isa lamang itong fragment. Natalo ang kapangyarihan nito habang hindi pa kompleto. Ang babae ang kapangyarihan ng buhay at katalinuhan, hindi maaaring ipanganak ang masasamang demonyo. Ang buhay nito ay muling isinilang mula sa kanyang mga gamit. Patuloy niyang sinasabi na naiintindihan na niya siya ngayon. Ang natitirang oras ay para maunawaan niya siya. Bukod kay Nemesis, dapat niya itong gamitin upang magkaroon ng pagkakataong maunawaan ang iba pang mga kakayahan. Sa panahon ng kawalan ng malay ni Sterling, pinipigilan ni Nemesis ang halimaw ng mag-isa. Alam niyang kung pahahabain pa niya ang oras, mawawalan din siya ng buhay. Naramdaman ni Nemesis na may tao sa likuran niya na nagsasabing, "Huli na ako, hindi mo ba alam na hindi mo dapat paghintayin ang isang babae?" Patuloy na nagtulungan ang dalawa, inaatake ang demonyo ng Manti. Sinamantala ni Sterling ang pagkakataong kumuha ng isang maliit na piraso ng laman nito at kagatin ito. Tinanong niya kung nakatanggap ito ng ilang epekto mula sa pagkain ng bahagi ng katawan nito, katulad ng isang reversal flag na bumabaligtad sa lahat ng negatibong epekto sa kalaban. Tumigil si Sterling dito, sa pag-aakalang ito ang unang pagkakataon na kinain nito ang isang kalaban. Sinunod niya ang kanyang nakagawian, ginamit niya ang vengeance skill para kunin ang buhay ng demonyong Manti. Sa observation screen, pinanood ng misteryosong tao si Sterling na muling nakakaharap at natalo ang halimaw ng 2 araw na magkasunod ay nakakamangha. Sa pagbabalik, habang papalubog ang araw, tinanong ni Nemesis kung aalis na ba si Sterling sa mundong ito. Naisip ni Sterling na ang mundong ito ay puno ng kasawian. Hindi niya alam kung mabuti or masama na ilagay ang sarili niya rito. Nagpatuloy si Nemesis, sinasabing mas mahihirapan si Sterling kung mananatili siya. Sumagot si Sterling na kung may bumabagabag sa kanya, lulutasin niya ito, at gagamitin ng husto ang lahat ng kanyang kakayahan. Masayang sumagot si Nemesis, "Naiintindihan ko, lalaban ka para protektahan ang lahat, at paprotektahan kita." Nakatanggap ng imbitasyon ang grupo ni Zonyo sa arena sa Gideon at naglakbay kasama ang embryo na si Kanji. May naamoy si Zonyo. Nang marinig ito, inamoy ng batang si Kanji ang sarili. Malinaw na kakaligo lang, tahimik niyang sinabihan ang batang babae na yumuko, at agad na nahati ang isang bala sa harap nila. Galit na tumayo si Eldrick, hari ng pagnanakaw at pinuno ng kalye ng Goblin, habang pinapanood ang convoy na gumagalaw sa ibaba ng burol. Bamulong si Eldrick, kinakalkula na malapit nang makarating ang convoy sa kanyang ambush at agad na aatakehin. Muling tumingin, nakita niyang nakaalis na agad si Zonyo sa karwahe. Ang puso niya ay nasa kamay na ni Zonyo. Nagpanik ang mga tao sa paligid, sumisigaw at itinaas ang kanilang mga sandata para tumutok. Ngunit nang makabawi sila ng kanilang katinoan, nakatayo na si Zonyo sa malapit. Pinuna niya sila dahil sa pagiging masyadong mabagal. Habang nagsisimulang gumana ang 2 talam sa kanyang mga kamay, madali silang natalo. Malamig na sumanghal si Zonyo, sinasabing hindi siya dapat umasa ng sobra sa mga taong ito ng Super Kingdom. Habang nag-aalmusal, tinanong ni Nemesis si Maria kung paano maghiganti sa mga super assassin. Tinanong ni Maria si Sterling kung ano ang kanyang mga kahinaan. Naisip ni Sterling, pagkatapos ay inilista, ang maikling labanan at ang mga bagay ay nagiging mas mahirap kapag nabigo ang mga kasanayan ni Nemesis. Naghintay lamang si Maria na marinig ito, idinagdag na ang kanyang bilis at tibay ay mga isyu rin. Ang tanging paraan ay para mapabuti niya ang kanyang bilis at pisikal na kalusugan. Iyon ang payo na maibibigay ni Maria. Hindi sumang-ayon si Sterling, sinabing hindi iyon sapat. Hindi siya pinabulaanan ni Maria, ngunit sinabi niyang kailangan ni Sterling na pahusayin ang isa sa 2 ito kung gusto niyang maging mas malakas. Binigyang diin niya na masasawi siya kung minamaliit niya ang bilis at pisikal na kalusugan. Kailangan ngang dagdagan ang mga estatistika ng lakas, ngunit kung siya ay mabagal at mahina, mabilis pa rin siyang mabibigo. Maliwanag, ang mga super assassin ay may napakataas na bilis ng liksi. Nagbigay si Maria ng karagdagang impormasyon. Kung sa totoong mundo ay mahusay siya sa martial arts at pagpipinta, makikita ito rito. Ang susunod ay ang pinakamataas na kasanayan ng embryo, ang pinakamalakas na kasanayan na ipinangalan sa embryo mismo. Nang marinig ito, naisip ni Sterling ang embryo ni Maria, na hindi niya nakita simula nang makilala niya ito.
Si Nemesis ay labis ding mausisa. Nauutol na sabi ni Maria, hindi makasagot, at nag-imbento ng pangalang Arc at Seal. Ngunit bago pa man niya maisip ang susunod na sasabihin, sa kabutihang palad ay dumating si Rookie upang iligtas siya. Nang marinig ang tawag ni Beres sa gutom, tuwang-tuwa si Maria na tumayo, nag-alok na iregalo sa kanila ang almusal. Pagkatapos nilang kumain, kumuha si Maria ng isang arena entry card, inilagay ito sa mesa para sa kanila. Ito ang natitirang gantimpala mula sa pagpaslang sa Gordon the Monster. Ito ay isang tiket para manood ng laban sa pagitan ng pangalawang ranggo na manlalaro, si Zonyo, at si Figuro. Matapos kumpirmahin ang appointment, tinanong ni Rookie si Sterling kung ano ang susunod niyang plano. Sumagot si Sterling na pupunta siya sa Adventurers Guild para kunin ang kanyang gantimpala. Naiwan si Rookie, bamulong ng isang bagay sa tainga ni Maria na labis niyang ikinabahala. Tiningnan niya si Rookie ng may gulat na mga mata, nagtatanong kung paano ito nangyari. Sa panig ni Sterling, nakatanggap siya ng 80 milyong gantimpala para sa pagkatalo sa Goose Maze Gang, isang napakalaking halaga. Sinabi ni Sterling na medyo sobra ang gantimpala, kaya nagpa siya siyang hanapin si Hubert. Pag-alis ng guild, nakasalubong ng dalawa si Shoichi sa kalye na napapaligiran ng mga bata. Tulad ng dati, binigyan niya sila ng candy para paalisin sila. Papunta na sana ang tatlo sa isang kafe para mag-usap ng may sumulpat na ordilya sa ulo ni Shoichi. Lumapit ang isang babae, humihingi ng paumanhin dahil naistorbo ng kanyang alaga ang lahat. Mabait si Shoichi kaya binigyan niya ang ordilya ng 2 candy bilang pamamaalam. Sa loob ng establishmento ng pagkain, nalaman ni Sterling na ang layunin ni Shoichi sa pagpunta rito ay para manood ng labanan ng mga super rank na manlalaro, lalo na si Figuro. Nang marinig ang pangalang ito, tinanong ni Sterling kung magkakilala ang dalawa, pagkatapos ay ipinakita niya kay Shoichi ang kanyang tiket. Natawa si Shoichi sa gulat, nasa iisang box sila kaya maaari nilang panoorin ang laban ng magkasama. Matapat na sinuri ni Shoichi si Sterling, sinabing sa pagtingin sa kanyang kagamitan ay malamang na nakakuha siya ng maraming kayamanan kamakailan lamang. Hindi lahat ng bagong manlalaro ay maaaring talunin ang 2 abom. Natapos din nina Shoichi at Figuro ang kanilang unang abom habang gumagawa ng mababang antas ng trabaho. Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, dali-daling nagpaalam si Shoichi upang hanapin ang kanyang kaibigan. Sa pamamagitan ng pag-uusap, nalaman ni Nemesis na ginugugol ni Shoichi ang halos lahat ng kanyang oras sa paglalaro at mausisa na tinanong si Sterling kung ano ang trabaho niya sa labas ng mundo. Sumagot si Sterling na nanalo siya sa loto, bumili ng ilang kondo, at nagretiro upang mamuhay ng comfortable mula sa kita sa pag-upa. Malawak ang kanyang karanasan. Una ay isang artist at mga awit, pagkatapos ay iniwan niya ang industriya ng libangan upang maging isang mandirigma at nagtrabaho rin bilang isang lecturer sa universidad. Habang nakikipag-usap kay Sterling, ang huling piraso ng cake ni Nemesis ay kinain ni Psyche, nakara-rating lang. Umakyat si Hubert mula sa hagdan upang batiin si Sterling, sinasabing naniniwala siyang sa biyaya ng Diyos kaya sila nagkaroon ng pagkikitang ito. Nagkataong naibigay ni Sterling ang reward money para pantay-pantay na hatiin sa kanila. Nang tingnan ang reward money sa mesa, nagbiro si Hubert na hindi sakam si Sterling. Tila hinati ang pera ng walang pagkakamali. Narinig ito, seryosong sumagot si Sterling na hindi siya isang taong nagsisinungaling sa mga kaibigan. Ang casual na sinabi ni Sterling ay nagpatigil kay Hubert ng ilang segundo. Nag-usap ang dalawa tungkol sa laban sa Maze Goose ng ilang sandali. Nang makitang malapit na ang oras para sa laban, nagpaalam si Sterling kay Hubert para pumunta sa arena. Tinanong din ni Sterling kung sasama si Hubert para manood. Nag-aalangan si Hubert na sumagot na malamang sasama siya. Matapos ang isang panloob na pagtatalo, ipinaalala ni Hubert kay Sterling na alalahanin ang sinabi niya tungkol sa West Side. Lumapit si Psyche, sinabing kakabunyag lang ni Hubert ng impormasyon. Hindi ba niya nagustuhan ang planong ito? Yumuko si Hubert, bamulong na hindi na niya maintindihan ang sarili niya, ngunit gusto pa rin niyang tuparin ang kahilingan ng taong iyon. Sa dilim, ipinaalam ni Flamingo sa isang tao sa telepono na may ilang pagbabago sa plano dahil hindi darating ang prinsesa. Hindi rin kikilos ang reyna ng halimaw, ngunit naorasan nilang tatlo ang buong laban na may 90% na tagumpay. Sa arena, nakita ni Sterling si Shoichi na naglalakad palabas at iniwan ang laban para hanapin ito.
Habang papalapit siya, narinig niya ang pag-uusap ni Shoichi at Figuro tungkol sa Coldina at sa hari ng halimaw na Drive na nakaupo sa mga stand. Tinanggap ni Figuro ang misyong bantayan ang mga taong iyon. May naramdaman siyang kakaiba sa lungsod na ito. Dapat ay nasa kaharian ang mga taong ito. Walang nakakaalam kung mayroon silang anumang lihim na motibo, kaya mas mabuting manatiling mapagmatsyag. Nang makita ni Nemesis na hindi pumapasok si Sterling sa silid, lumapit siya upang magmasid at nagtanong kung ano ang nangyayari. Tumawa siya ng malakas nang makita ang isang oso at isang leon na magkasamang nakaupo sa loob, na may pusong pag-uusap. Ipinaliwanag ni Figuro na sikat siya sa lungsod na ito, kaya hindi siya maaaring lumabas nang walang pagbabalat kayo. Sinabi ni Nemesis na narinig niyang magkaibigan ang dalawa, at ngayon ay nagbabalat kayo pa nga sila ng magkasama. Ipapakita na sana ni Figuro ang kanilang tunay na pagkakakilanlan nang pigilan siya ni Shoichi. Binigyan ni Shoichi si Sterling ng ring telepathy, ipinaliwanag na kung pareho nilang isusuot ang mga singsing na ito, maaari silang mag-usap. Pagkatapos ay itinaboy niya sina Sterling at Nemesis palayo, sinasabing mayroon siyang pag-uusapan kay Figuro. Ang laban ngayon para kay Figuro ay lubhang mapanganib. Ang kanyang kalaban ay isang taong pantay ang katapat. Sinabihan niya si Shoichi na mag-relax. Ang mga sandaling nagpasiklab sa kanyang buhay ay kung bakit niya nilalaro ang laro, at kung bakit lagi niyang sinusubukang manalo gamit ang kanyang meron. Gusto ni Sterling na tumaya ng 60 kay Flamingo, ngunit malakas siyang sinipa ni Nemesis na nakatayo sa tabi niya, gusto niyang turuan siya ng halaga ng pera. Lumapit si Zonyo, at sinabing matapat na lahat ng perang iyon ay mauubos. Nagreklamo siya na ang pagtaya ng doble kay Figuro ay nagpapakita na hindi nila siya sineseryoso. Tiningnan ni Sterling ang imahe ni Zonyo na karga-karga si Meiji at bamulong na masyado itong agresibo. Gusto ni Sterling na tulungan ang batang babaeng si Meiji, at si Zonyo, na naunawaan ang pagnanais ni Sterling na lumaban, ay tinanggap ang hamon. Mabuti na lang at dumating si Shoichi sa tamang oras para pigilan ang aksyon na ito. Inilipat ni Zonyo ang kanyang atensyon kay Shoichi, na nakitang kawili-wili ito. Mapagkumbabang sumagot si Shoichi na isa lamang siyang mahilig sa cosplay na dumadaan. Kumilos si Zonyo ayon sa kanyang iniisip, at naglunsad ng isang pag-atake kay Shoichi, na hamarang dito ng may napakabilis na bilis. Pinuri niya si Shoichi, sinabing kahanga-hanga na kaya niyang in-neutralize ang atake kahit hindi niya natutugunan ang kinakailangan sa bilis. Nagsimulang maging mas pabor kay Zonyo ang mahinang bansang ito. Kung mahina si Figuro, lalabanan niya si Shoichi. Sumagot si Shoichi na hindi iyon mangyayari. Si Figuro ang lalaban sa kanya. Nang makitang kukunin na ni Zonyo si Meiji, tinawag ito ni Sterling na maghintay, dahil gusto niyang malaman ang relasyon sa babaeng nasa kanyang mga kamay. Doon lang napagtanto ni Zonyo na napagkamalan siyang isang mandurukot. Ibinaba niya si Meiji, sinabing kasama niya ito. Tumingin si Zonyo kay Sterling at tumawa ng malakas, napagtanto niyang inakala nitong dinukot siya nito, kaya naman umakto siyang walang galang. Bamulong siya sa tainga ni Sterling na maglalaro silang magkasama balang araw. Pagkaalis niya, lumapit si Shoichi kay Sterling, sinabing muntik na itong masawi. Biniro niya si Sterling, sinabing masyadong maaga pa para makipaglaban siya sa isang nakatataas. Ipinaalam niya kay Sterling na si Zonyo ay isa sa 4 na pinakamahuhusay na manlalaro ng Imperyong Honggi, ang lupain ng mga ermitanyo. Bumalik sina Sterling at Shoichi sa box para manood ng laban. Nang makita siya ni Maria, agad siyang nataranta, at nagsalita ng hindi malinaw tungkol sa kung paano tila pamilyar ang material ng damit ni Shoichi, at mas nakakapanabak pa, ang boses nito. Si Ruki, na nakatayo sa malapit, ay pinagmasdan ang kilos nito at tinanong kung ano ang nangyayari. Tinanong ni Sterling kung takot si Maria sa mga oso. Bamantong hininga si Maria, sinundan ng mga salita ni Sterling at inamin na takot siya sa mga oso. Misteryosong lumapit si Shoichi sa kanya, tinanong kung ang pangalan nito ay Maria at kung isa ba siyang mamamahayag. Matapos marinig ang tanong, kumalma si Maria at sumagot ng oo. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng host na opisyal nang magsisimula ang pangunahing laban ngayon. Nang pumasok si Figuro sa arena, sabay-sabay na sinigaw ng mga manunood ang kanyang pangalan. Ang host, habang hinihintay ang lahat na tumahimik, ay nagpatuloy sa pagsasabing alam niyang ito ang laban ng siglo. Ngunit una, kailangan nilang suriin kung ano ang mga ipinagbabawal,
tulad ng mga bagay na nagdudulot ng pinsala or kasawian. Sinabi ni Shoichi kay Sterling na tiyak na mananalo si Figuro kung papayagan ang mga iyon. Habang naitatag ang harang, idineklara ni Zonyo na hindi siya kikilos hanggat hindi natatalo si Figuro. Sa ibaba, nagprotesta ang mga manunood, tinatanong kung ano ang iniisip niya at bumaba agad. Habang nagaganap ang laban, ipinaliwanag ni Shoichi na mali ang pagkakalagay ng mga organizer ng protection na harang. Pinapabagal ng harang ang mga aksyon sa loob para mas madaling sumunod ang lahat. Napansin ni Sterling na si Figuro ay ganap na nasa depensa. Tunay na isang taong ipinanganak para sa bilis. Ang katangian ni Zonyo ay ang kanyang mahaba at matitibay na mga braso na kayang umatake sa mga kalaban kahit mula sa malayo. Hindi rin ordinaryong tao si Figuro, kaya niyang tiisin ang mga pag-atake ng walang pinsala. Tinanong ni Sterling kung ito ay isang embryo skill. Ipinaliwanag ni Shoichi na hindi, ito ay isang equipment skill na may kaugnayan sa balabal, isang espesyal na gantimpala na laging suot ni Figuro. Ang balabal ay maaaring magdepensa laban sa lahat ng panlabas na puwersa. Ang kulang skill ay tatagal ng 10 minuto. Ginamit ni Figuro ang kanyang trump card. Nagpatuloy si Rookie sa pagsasabing, ngayon kailangan lang nilang makita kung ano ang natitirang mga kasanayan ni Zonyo. Nang tuluyang mawala ang kakayahan ni Figuro sa depensa, naglabas siya ng pulang dugo. Hawak ni Zonyo ang isang piraso ng baga sa kanyang kamay, nagsisisi na hindi niya kayang kunin ang kanyang puso. Nagtaka si Sterling kung bakit hindi nasaktan si Figuro kung ang espesyal na reward cloak ay nakakaiwas sa mga panlabas na puwersa. Ginamit ni Rookie ang supreme skill ng embryo upang ipaliwanag ang sitwasyong ito. Sa arena floor, sinabi ni Figuro na ang mga pag-atake mula sa napakalayong distansya ay nangangahulugan na ang kanyang kalaban ay naghanda ng maaga. Hindi itinanggi ni Zonyo ang tanong na ito, ngunit hindi rin siya nagpatuloy sa paggalaw. Sinabi ni Shoichi sa mga nakapaligid sa kanya na ito ay dahil nag-iingat si Zonyo. Nahulaan ni Rookie na hindi pa rin ipinapakita ni Figuro ang kanyang embryo. Pinabulaanan ito ni Shoichi, sinabing ginagamit niya ito simula pa noong simula ng laban. Nagpatuloy ang laban sa floor. Sa kabila ng isang baga na lang ang natitira, hindi masyadong nahirapan si Figuro at tila mas mahusay niyang nakontrol ang laban kaysa sa kanyang kalaban. Bulong ni Zonyo, hindi maintindihan kung bakit mas malakas si Figuro, mas malakas pa kaysa sa paggamit ng mga armas. Humarap si Sterling upang tanungin si Shoichi kung ang embryo ni Figuro ang nagpapalakas sa kanya kahit na nabawasan na ang bilang ng mga talim ng lag-ari. Ipinapakita ng ebidensya na kahit hindi na siya gumagamit ng anumang talim ng lag-ari ngayon, mas malakas pa rin siya kaysa noong una. Matiyagang nakinig si Shoichi sa lahat ng argumento ni Sterling bago napagpasyahan na kalahati lang ang tama niya. Ipinaliwanag niya na ang mga istatistika ng kagamitan ni Figuro ay double kapag mayroon siyang tamang bilang ng mga talim ng lag-ari. Ang espesyal sa kanyang embryo ay ang mga istatistikang ito ay tataas ng kaunti sa panahon ng labanan. Nangangahulugan ito na habang mas lumalaban siya, mas lalakas ang kanyang mga istatistika. Kaya naman tinawag siya ng mga tao na Infinite Chain. Sa entablado, ginawang mahabang espada ni Figuro ang kanyang armas. Tinasa ni Shoichi na nagsisimula na siyang lumaban ng seryoso. Tinanong ni Maria kung anong uri ng armas ito dahil hindi ito mahanap ng kanyang identification system. Ipinaliwanag ni Shoichi na ito ay isang superior na armas, ang Phantom Light Dragon Sky Peak Blade. Bamulong si Nemesis na ito ay ibang-iba na. Pinalitan din ni Zonyo ang kanyang armas ng Yinglong Blade, isang uri ng superior na armas. Ilalagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa huling pag-atake na ito. Sumugod ang dalawa sa isa't isa. Dahil sa atake na ito, nawalan ng braso si Figuro at nawalan ng makapangyarihang sandata si Zonyo, ngunit gumamit si Zonyo ng isang panlilinlang, na nagpakita ng isa pang kuko na nagtatangkang tusukan ang katawan ni Figuro. Nag-alala ang lahat at sinabi ni Nemesis na natalo siya. Kalmadong sumagot si Shoichi, hindi yun ang nangyari, magkakabisa ang kanyang embryo. Ang totoo ay hugis puso ang kanyang embryo at hindi mababasag. Pinasalamatan ni Figuro si Zonyo, na sinasabing isa siyang mahusay na kalaban. At sa mga salitang iyon, ibinigay niya ang huling atake. Nang matapos ang laban, pinuri ito ng lahat sa ibaba bilang isang tunay na laban na sulit panoorin.
Pagkaraan ng mahabang panahon, nanatili pa rin ang katawan ni Figuro sa orihinal nitong poster mula sa pagtatapos ng laban. Nag-usap ang mga tao, nagtataka kung ano ang nangyari. Isinumpa ni Shoichi ang sinumang umalis at pinahinto ang oras sa loob ng harang. Casual na naglakad si Flamingo sa malaking harang, malakas na binati ang lahat ng isang magandang gabi. Sumigaw ang host, nagtatanong kung sino siya para manggahas na sirain ang isang malaking kaganapan. Tumawa ng malakas si Flamingo, sinabing syempre ipapaalam niya sa lahat kung sino siya, pagkatapos ay itinapon ang kanyang maskarang penguin. Habang pinagmamasdan ang mga grupo ng mga tao sa mga stand na nag-uusap, labis siyang nasiyahan nang makitang maraming tao rito ang nakakilala sa kanya. Sumigaw ang host, nagtatanong kung paano napunta rito si Frankie. Isang furry works display ang nagsimula, na siyang nangunguna sa kanyang pagpapakilala. Si Frankie, ang lumikha ng mga halimaw na kumain sa hari at sa kanyang mga kaibigan, isang superior mula sa Drift Imperium, na Profesor Giga. Pagkatapos niyang magsalita, inatake siya ng mga tao sa mga stand. Bamulong siya na naroon ang loto sa lungsod na ito, kaya kailangan silang hatulan agad. Hinuli ni Frankie si Prinsesa Elsa upang protektahan ang kanyang sarili, nagbabala na ang pag-atake sa isang miyembro ng Maharlika ay magreresulta sa pagkabilanggo. Tumawa siya ng malakas, na nagmumungkahi na ang lahat ay maaaring maglaro. Kanina, habang papunta si Maria para bumili ng mga tiket para manood ng laban, ay nakasalubong niya si Elsa na kinukuha ng isang grupo ng masasamang tao at nailigtas siya sa tamang oras. Matapos harapin ang masasamang grupo, may mga sundalo pang tumatawag kay Maria na kainahinalang babae. Walang nagawa ang batang babae kundi hilahin si Maria palayo para makatakas. Nagreklamo siya kung bakit siya kinaladkad ng batang babae sa ganito, ngunit hindi siya maaaring tumanggi na tumulong. Dahil binigyan ng cotton candy na makakain, nagtiwala ang batang babae kay Maria at isiniwalat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang pangalawang prinsesa. Ipinaliwanag ng batang babae na papunta sila sa Gideon, ngunit hindi siya pinapayagang lumabas at maglaro, kaya palihim siyang lumabas para mag-explore. Ilang beses na umikot si Elsa sa lupa, gustong maglaro hanggat gusto niya sa araw na iyon, at tinanong ng mahiyain kung maaari siyang isama ni Maria. Pumayag si Maria at binigyan ang batang babae ng isang madaling tandaan na pangalan, Elsa. Ngayon, ginagamit ni Frankie ang pangalawang prinsesa bilang puwersa. Walang sino man ang maaaring umatake sa kanya, at maaari lamang nilang sundin ang kanyang mga hinihingi. Bigla, may isang tao sa ibaba na nawalan ng pasensya at inatake siya. Kahit na walang malay si Elsa sa kanyang mga bisig, galit na galit, gumamit siya ng oxygen slime para gawing likidong halimaw ang taong iyon. Sinabi ni Frankie na ginulo lang siya ng taong iyon at maaari na silang bumalik sa kwento. Pinindot niya ang isang aparato sa kanyang kamay at nagpakita ang mga likidong halimaw sa mga stand. Pagkalipas ng isa pang oras, hindi na niya kailangang pindutin ang buton. Ang mga halimaw na ito ay magpapakita ng mag-isa, at ang mga bagay na ito ay kumalat na sa buong lungsod. Nagpakita si Frankie ng dalawang paraan upang maiwasan ang trahedyang ito, sirain ang aparato or sentensyahan siya ng kasawian. Malakas niyang tinawag ang mga master sa lungsod, idineklara na opisyal na nagsimula ang laro. Habang ang lahat ay nasa takot pa rin, natukoy na ni Rookie na ito ay isang patibong. Una, binigyan niya ang lahat ng data upang talunin siya, ngunit pagkatapos ay tatalunan niya ang lahat. Ang ingay sa labas ng bulwagan ay umakit sa mga tao na pumunta at tumingin. Napansin ni Sterling na nawala si Maria bago ito. Ang harang na nakapalibot sa arena ay pumipigil sa sino man na makatakas. Inihayag ni Frankie na ang bawat atake na ibinabato nila ay maglalabas ng isang halimaw sa lungsod. At kung masisira ang harang, lahat ng halimaw ay palalayain ngayon din. Nagsalita si Rookie, na sinasabing ang sitwasyon ay napakasama. Sa ganitong sitwasyon, mabibigo ang lahat ng mga master ng kaharian. Nahulaan niya na maaaring tina-target ni Frankie ang mga master, ngunit malinaw na may mga master din dito. Dagdag pa ni Nemesis na malapit nang sumuko ang kaharian ng sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sakay ng isang kabayo, nagising si Elsa at tinanong si Frankie kung bakit niya gustong atakihin ang Gideon. Sumagot si Frankie na isa lamang itong laro upang markahan ang katapusan ng buong digmaan.
Malakas niyang sinabi, magiging magulo kung ang mga super rank na manlalaro ng bansang ito ay lalahok lahat sa susunod na labanan. Ito rin ang dahilan kung bakit siya narito upang sirain ang kanilang mga espiritu. Tumingin si Frankie sa malawak na kalangitan, sumisigaw na ang mga hindi maaasahang master sa lupaing ito ay walang magagawa kapag nawasak ang lungsod at nadukat ang prinsesa. Mula roon, mawawalan din ng pag-asa ang mga TNNPC sa mga master na ito. Si Elsa, nang walang anumang pag-aalala, ay nagtanong kung bakit niya iniisip iyon. Personal niyang natagpuan na ang mga master sa kahariang ito na lubos na maaasahan. Sa arena, tinanong ni Nemesis ang oso kung gaano kalakas ang puwersa ng kaharian sa labas ng arena. Ipinaliwanag ni Shoichi na ang mga master na gumagawa ng oryentasyon ay pupunta rito para manood ng mga laban, kaya ang mga natitirang master sa labas ng arena ay hindi magiging masyadong malakas. Nagsalita si Sterling, sinabing maaaring mayroon pa ring mga makapangyarihang master na hindi pumupunta para manood ng laban. Nagpatuloy si Shoichi, sinabing maaaring may mga hakbang si Frankie laban sa mga malalakas. Itinuro niya sa labas ng gate ang isang mahabang hanay ng mga taong may mga hindi pala kaibigang mukha na may hawak na mga armas, na hinuhulaan na dapat silang mga tao ni Frankie. Bamulong si Sterling na lahat ay nahulog sa isang patibong. Kung wala lang sana ang harang. Habang nagsasalita siya, lumapit siya upang ilagay ang kanyang kamay sa harang, at hindi inaasahang natuklasan na ang kanyang kamay ay maaring makalusot. Lumingon si Sterling upang tingnan ang lahat ng may gulat. Isang taong malapit ang nakakita nito ang nagtanong kay Sterling kung mayroon siyang anumang kasanayan na may kaugnayan sa mga harang. Tinanong lang ni Shoichi si Sterling kung anong antas siya ngayon. Nang marinig ang numerong 41, tumawa ng malakas si Shoichi, sinabing naiintindihan niya na ito ay isang harang sa arena, para makalabas si Sterling. Ang harang na ito ay ginagamit upang pigilan ang mga tao na pumasok at lumabas, ngunit hindi nito maaapektuhan ang sinumang level 50 or mas mababa. Isa pang master, nang malaman ang impormasyong ito, ay malakas na nanawagan sa mga master na mas mababa sa level 50 upang mabilis na maghanda para sa labanan, habang ang mga master na mas mataas sa level 50 na may mga probes yung sumusuporta ay dapat palakasin ang mga recruit at bigyan ng mga kasanayan sa pagpapagaling. Maingat na pinayuhan ni Shoichi si Sterling na maaaring ito ay isang butas at maaari ring maging isang bitag. Total, si Frankie, ang taong kanilang kaharap, ay isang nakatataas, kaya maaaring masawi si Sterling. Gusto niyang malaman kung handa na si Sterling. Sumagot si Sterling na sa isang sitwasyon na kinasasangkutan ng isang dinukot na batang babae at ang lungsod ay nahuhulog sa kaguluhan, kasama ang kanyang hindi komportableng kalooban, paano niya ito babaliwalain? Inaasahan na ni Shoichi na sasagot si Sterling ng ganoon at ibinigay sa kanya ang kanyang mga natitirang gamit, sinasabihan siyang subukang mabuhay. Ang grupo na nakatayo sa labas ay inayos ni Frankie na maghintay sa mga recruit na lumabas at tapusin silang lahat. Ang unang taong kanilang nakasalubong ay si Sterling, na sumalubong sa kanila gamit ang isang nakal-alasong smokescreen. Nang mabawi na nila ang kanilang espiritu ng pakikipaglaban, dumating ang Marilyn ni Rookie at nilamon ang mahigit kalahati ng grupo. Sa itaas, isang ibong bato ang nagpakawala ng apoy, na naging dahilan upang mawalan ng direksyon ang grupo. Tiningnan ni Frankie ang mapa sa kanyang kamay, bumubulong na ang lahat ay nangyayari ng mas mabilis kaysa sa inaakala niya. Sa loob, ang mga berde at pulang tuldok ay nagpapahiwatig ng bilang ng mga sundalo sa magkabilang panig. Mausisaong tinanong ni Elsa kung ano ang tinitingnan niya. Hindi siya nag-atubiling ipakita sa batang babae. Matyaga pa niyang ipinaliwanag na ang mga pulang tuldok ay ang kanyang mga tao at ang mga asul na tuldok ay ang kaharian. Inamin niyang ang kaharian ay may kalamangan dahil sa mas maraming tao at ilang malalakas na individual. Sa sandaling ito, isang paghingi ng tulong ang narinig ni Frankie sa pamamagitan ng mapa. Napagtanto ng batang babae na salamat sa mapang ito, maiiwasan nilang dalawa ang mga lokasyon na may mga master. Tumawa si Frankie, at sinabing, "Kita mo, ako ang mahina." Pagkatapos niyang magsalita, hinayla siya ng isang kawit na metal sa kanyang leeg, at naglabas ng dugo habang siya ay natamba. Dinala rin si Elsa. Sa ibaba, pinangunahan ni Sterling si Rookie na tumatakbo pakanluran. Sumunod si Rookie sa likuran, hindi maintindihan kung bakit niya pinili ang direksyong ito.
Ipinaliwanag ni Sterling na ito ay dahil naalala niya ang paalala ni Hubert tungkol sa kanlurang tarangkahan. Nahulaan niya na may mahalagang bagay doon. Matapos makuha ni Maria ang prinsesa, tumakbo ang batang babae patungo sa arena. Pauwi na, ibinalik ni Elsa ang mapa sa kanya, at ipinaliwanag ang prinsipyo ng pagpapatakbo nito. Nang malapit na silang makarating sa arena, muling nabihag ni Frankie si Elsa na nakasakay sa kanyang likuran. Sinabi niyang talagang nanalo ito, super assassin. Kung hindi dahil sa transforming monster, ang sugat ay napaslang na sana siya. Sumagot si Maria na gusto niyang matikman nito ang parusang kasawian, kahit papaano. Malakas na tumawa si Frankie, at isinama si Veldor, ang hari ng musika, upang lutasin ang kakilakilabot na ito. Isang grupo ng mga halimaw na humuhuni ng mga instrumentong pangmusika ang ipinatawag. Sa wakas, dinala ni Frankie ang mga taong ito para lamang harapin ang mga pambihirang kaso na tulad niya. Nakilala ni Maria ang isang pamilyar na tao, isang batang dating may hawak na mga instrumentong pangmusika at sumasayaw. Akala niya ay isang bata lamang ito, ngunit ngayon, nakatayo sa harap niya ang isang kaaway. Itinutok niya ang kanyang baril sa kalaban. Ngayon ay nasa kanyang paningin na ito, mabilis lang itong masasawi. Tinanong ni Veldor kung bakit siya nagmamadali. Hayaan siyang magsagawa ng isang requiem bago siya masawi. Sa kabilang banda, maraming recruit na tumatakas mula sa arena ang napaslang ni Hubert. Inamin ni Hubert na ang mga master sa Gideon ay tunay na malakas, mas malakas kaysa sa kanya. Siya, isang veterano na mandirigma na may karanasan sa pakikipaglaban sa mga tao, ay hindi hahayaang matalo. Nagalit si Maria dahil ilang beses siyang nagpaputok sa kanyang kalaban ngunit wala siyang nataman. Gumamit si Veldor ng mga sound attack upang sirain ang lahat, na pumihil sa kanya sa pagtatago upang umatake. Ayaw aminin ni Maria, ngunit may nakasalubong siyang isang bagay na kakilakilabot. Tumigil siya sa paglaban at pinuri ang kanyang pagganap bilang kahanga-hanga, tinanong kung ito ba ang kasanayan ng hari ng musika. Nagpakita ng kuryusidad si Maria, at tinanong kung bakit siya sumali sa asosasyon ng paggawa ng robot. Matigas na sumagot si Veldor, ito ay dahil si Frankie ay maaaring maging isang bayani. Gusto niyang masaksihan ang sandaling magpakita ang isang bayani. Matapos sagutin ang tanong, inayos ni Veldor ang mga robot na tumutugtog ng mga instrumento sa paligid niya sa ibang iskor. Hindi makaangkop ang mga tao sa mga low-frequency na tunog, na naging dahilan upang si Maria ay masakit na maglabas ng dugo. Pagkatapos ay nahuli siya sa isa pang vortex na kinokontrol ng tunog ni Veldor. Habang nahaharap sa panganib, naalala niya ang karakter na si Maria sa comics na kanyang iginuhit. Dahil hindi niya maipagpatuloy ang paghahanap ng inspirasyon upang maging si Maria, bumaling siya sa laro, umaasa na sa pamamagitan ng paglalaro bilang si Maria, mabubuhay siyang muli. Sa kasalukuyan, hindi pa rin niya maipagpatuloy ang pagguhit ng kwento, ngunit nararamdaman niya si Maria na nabubuhay sa mundong ito. Ang dahilan na ito lamang ay sapat na para subukang umiral sa mundong ito. Hindi inaasahang sumabog ang kapangyarihan ni Maria, paulit-ulit na inatake si Veldor mula sa likuran, na nag-iwan sa kanya na hindi makalaban. Si Maria ay may isang kahangahangang kasanayan, ang stealth technique, na maaaring gawing ganap siyang hindi nakikita. Ang kakayahang hindi makita ay napakalakas, ngunit kumokonsumo rin ito ng maraming mana, kaya kinailangan niya itong mabilis na tapusin. Nang marinig ang kanyang deklarasyon, kinontrol ni Veldor ang mga robot upang magpatuloy sa paglikha ng tunog, sinasabing ayaw niyang matapos ito rito. Ang gabing ito ay maaaring maging isang malaking punto ng pagbabago para sa kaharian. Ngunit hindi siya binigyan ni Maria ng pagkakataong iyon. Nang pumutok ang kanyang putok, kaharap ang low-frequency na tunog, lumikha ito ng isang napakalaking pagsabog na sinunog ang lahat ng mga robot. Tiningnan ni Maria si Veldor na nakatayong mag-isa, na idineklara na tapos na, siya ang nagwagi. Nagtaka siya kung bakit nasawi ang lahat ng nakarinig ng musikang iyon, ngunit hindi siya naapektuhan. Humingi ng tawad si Maria, ipinaalam sa kanya na hindi siya or ang maliit na embryo sa tabi niya ay may naririnig. Bagamat gusto niyang makinig upang makita kung ano ang pakiramdam, hindi pa ngayon ang tamang panahon. Ang pagsabog na kakaganap lang ay nagpalipad sa hangin sa paligid, kaya hindi makalusot ang ingay. At sa sandaling ito, paalam na kay Veldor. Habang pinagmamasdan ni Frankie ang mapa, nalaman niyang napaslang na si Veldor.
Isa siyang napakalakas na tao, kaya nahulaan ni Frankie na wala nang natitirang lakas si Maria para tapusin siya. Tahimik siyang nanalangin na huwag makatagpo ng ibang katulad niya, ngunit kailangan pa ring magbantay laban sa iilang natitirang mga master tulad ni Sterling. Pinagsisihan ni Frankie na dapat ay binigyan niya ito ng isang bote ng lason sa halip na gamot sa tainga ng aso. Natagpuan niya si Hubert na nakatingin sa mga master na naging yelo at pinuri ito dahil sa pagiging kahanga-hanga. Ngunit gusto niyang baguhin ang plano na dalhin si Sterling dito. Ang simpleng dahilan ay gusto niyang makipaglaban dito. Isang gate lang ang nadaanan ni Frankie bago nakakita ng isang kahanga-hangang tanawin. Ang mga tao ng kaharian ay nakahanay sa isang mahabang hanay na naghihintay ng mga utos sa labanan. Pinangunahan ni Lilia ang porma sayon kasama ang dalawa pang commander. Tinanong kung siya si Frankie, dahil dumating ito upang sunduin si Prinsesa Elsa. Nang makita ang lahat na naghahanda ng mga armas, tinanong niya kung talagang nang ahas silang umatake. Sinabihan siya ni Lilia na huwag mag-alala. Lahat sila ay mga maharlikang puwersa na nagtatag ng mahika na hindi makakasakit sa maharlika. Hindi inaasahan ni Frankie na maglulunsad siya ng pag-atake habang nagsasalita siya. Mabuti na lang at mayroon siyang proteksyon na anteng-anteng, kung hindi ay masasawi na siya. Isa na naman itong super assassin at bamulong si Frankie na may kailangang masawi ngayon. Sa panig ni Hubert, hindi maganda ang takbo ng mga bagay-bagay. Patuloy siyang binabagabag ng mga alaala ng nakaraan. Nag-aalalang tinanong ni Psyche kung hindi siya komportable, maaari nilang pigilan ito. Tumanggi si Hubert, sinasabing ang ganitong paraan ang may pinakamababang pangmatagalang kahihinatnan. Kung mapasuko nila ang kaharian, maiiwasan nila ang isang walang kabuluhang digmaan. Dumating si Sterling sa tagpuan, tinanong si Hubert kung nasaan si Frankie ngayon. Sumagot si Hubert na nasa likod lang siya ng gate at nakikipaglaban sa hukbo ng maharlika. Pinigilan ni Hubert si Sterling na dumaan, ngunit hindi si Rookie, dahil gusto lang ng amo na labanan si Sterling ng mag-isa. Nakita ni Rookie ang pag-aalala ni Sterling, sinabihan siyang dumaan muna at iwanan ang iba sa kanya. Alam ni Rookie na nag-aalangan si Sterling dahil si Hubert ang kasama niya sa pakikipaglaban kahapon. Ngunit nais sabihin ni Rookie kay Sterling na kung hindi siya pupunta, pagsisisihan niya ito. Nagpa siya si Sterling na tumakbo sa kabilang panig ng gate, ngunit pinigilan siya ni Hubert, na humingi ng tawad at nagtanong kung maaari ba siyang lumaban dito. Hindi tumigil si Sterling, ginamit niya ang vengeance skill para hiwain ang braso ng robot ni Hubert, pagkatapos ay sumugod. Nasugatan si Hubert, ngunit bamulong na ginamit niya ito. Nagreklamo siya tungkol sa paggamit ng counter engravings, hindi alam kung para saan ito nang malapit na siyang harapin ang kabilang panig. Nang mapagtanto kung ano ang kanyang ikinababahala, umiling si Hubert, at sinabing, talaga bang hindi siya isang taong labis na nag-aalala para sa iba? Habang nag-iisip pa rin si Hubert, inutusan na ni Rookie ang Marilyn na atakihin siya mula sa likuran, humihingi ng tawad, ngunit sinasabing siya ang naglantad ng isang kahinaan. Tiniis ni Hubert ang sakit, isinumpa si Rookie dahil sa pagiging duwag. Nagtalo si Rookie na hindi iyon tama dahil nangako siya kay Sterling na aayusin niya ang mga bagay-bagay dito. Kaya anuman ang gawin ni Hubert, wala silang pakialam. Tinasa ni Hubert na kaibigan ni Sterling si Rookie, ngunit hindi siya katulad ni Sterling. Hindi ito itinanggi ni Rookie. Inamin niyang hindi siya kasing galing nito, kaya naman hinangaan niya si Sterling. Bukod pa rito, mas lalong nagalit si Rookie dahil kay Hubert. Nagulat si Barry na sumigaw na ito sa unang pagkakataon na kinamuhian niya ang isang tao. Pakiramdam ni Rookie ay masyadong nakakadiri si Hubert. Isa siyang taong hindi makapagdesisyon at puno ng puot tulad ng ibang tao. Sumagot si Hubert na hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Rookie, ngunit maging handa ka ng matigil sa pag-iingat tulad ng mga nauna, hindi niya ito hahayaang dumaan sa gate. Tumanggi si Rookie na sumuko, at sinabing tatalunan niya ito gamit ang lahat ng kaya niyang gawin bilang kaibigan ni Sterling. Sa kabilang panig ng gate, nahihirapan sina Lilia at Leader Lindo sa isang halimaw na may maraming mata na kayang umatake mula sa lahat ng direksyon sa malayong distansya. Ang koordinadong pag-atake ng dalawa ay walang epekto at sinalubong ng halimaw. Sinabi ni Frankie na kung hindi sila mga paladin na kayang mag-activate ng mga banal na espada, tama ang pagiging mahina. Sa tabi niya, isang malaking pinagmumulan ng apoy ang sumugod patungo sa halimaw.
Bumulong si Frankie na dumating na ang taong hinihintay niya. Itinutok ni Sterling ang kanyang espada kay Frankie, na nagsasabing magbabayad siya sa kanyang nagawa. Ginamit ni Rookie ang kanyang kakayahang magbasa ng isip upang mahulaan ang mga kilos ni Hubert habang nakikipaglaban. Bumulong siya na hahakbang siya pasulong gamit ang kanyang kaliwang paa at iwawagayway ang talam mula sa kanyang kaliwang kamay. Dahan-daang umiwas si Rookie at inutusan ang Marilyn na umatake. Hindi komportable si Hubert na mahulaan ng tama ang bawat kilos. Kung magpapatuloy ito, mapapagod siya. Kasabay nito, iniisip ni Rookie ang kakayahan ni Hubert na mag-freeze. Pareho ang saklaw ng bawat pag-freeze, ngunit iba ang tiyempo. Nakalkula ni Rookie na pagkatapos ng unang pagkakataon, magiging 39 na segundo ito. Ang pangatlong pagkakataon ay nagpapakita sa 100 segundo, at ang pinakamalaking common divisor ay 13. Naisip ni Rookie na ang numerong 13 na ito ay may espesyal na kahulugan. Bumulong si Rookie na kailangan niyang mag-concentrate sa pag-iisip ng ilang sandali at hayaan ang Marilyn na harapin ang lahat. Sa wakas, napagtanto niya na may tatlong paraan para mag-freeze. Ang isa ay ang time-based freezing, tulad ng nangyari sa kanila ng Audrey. Ang rockbird na kakatawag lang ay kalahati ng nagyelo. Naobserbahan ni Rookie ang pangalawang uri, ang mga master ay ganap na nagyelo, at ang panghuling uri tulad sa Marilyn, na kailangang magtiis ng hindi natitinag. Naisip niya na dapat ay may patakaran para sa mga pagyayelong ito. Tumigil si Rookie nang may 2 segundo pa bago siya tamaan ng isang hindi maiiwasang atake. Sinubukan niyang lumapit mula sa ibang anggulo. Napagtanto ni Rookie na ang pangalan ng embryo ni Hubert ay hindi magkapareho at ang kanyang kasanayan. Ang Kasadas ang nagyayelong impyerno para sa mga traidor sa Dante's Divine Comedy, kung saan si Satan ay nagyelo, walang hanggang kinakagat ang mga traidor. Inisip ni Rookie kung may iba pang mga lugar na apektado ng pangalan nito. Hinayaan ni Rookie ang kanyang sarili na tamaan ng kalaban, lumipad ng malakas patungo sa pader na may usok na pumapaimbulog. Natataranta na tinawag ni Vera ang kanyang pangalan. Sinabi ni Psyche na tapos na, ngunit sumagot si Hubert, hindi pa. Muli siyang lumabas mula sa mga guho, na idineklara na dito niya ito matatalo. Ipinaalala ni Hubert sa kanya na patuloy na kinakalas ng Leport Enter skill ang kanyang braso. Inamin ni Rookie na totoo iyon, marahil ay matagumpay siyang na-take ng kanyang kasanayan. Gayunpaman, personal niyang napaslang ang ilang tao sa labanan laban sa assassin. Sa ngayon, malinaw nang nakikita ni Rookie na ang pagpasok ng Leport ay isang kasanayan batay sa bilang ng mga pagpaslang ng parehong uri. Dahil nakapaslang si Rookie ng 7 tao, ang freezing index sa bawat pagkakataon ay magiging 7%. At bawat 13 minuto, ang freezing degree ay tataas pa ng 7%. Ang icy hell ay nagpapalamig sa mga mangangalakal na nakapaslang ng sarili nilang kauri. Pinuri ni Hubert si Rookie sa mahusay na paghihinuha, ngunit marahil ay tamang kondisyon lamang ito. Ngumiti si Rookie, at sumagot na ang pakikinig sa kanya na sinasabi ito ay nagparamdam sa kanya na mas tama. Ito rin ang dahilan kung bakit kinamumuhian niya si Hubert. Kinamumuhian niya ang mga taong nagpapakita ng pagdududa at panlilinlang sa panlabas. Pinagtibay ni Rookie na si Hubert, tulad ni Sterling, ay nakikita ang mundong ito na katulad ng totoong mundo, hindi lamang isang laro. Gayunpaman, ang mga ginawa ni Hubert ay talagang nagdulot ng pagkaasiwa sa iba. Inilantad ni Rookie ang pakikilahok ni Hubert sa laro ni Frankie bilang isang kasabwat na nagdudulot ng trahedyang ito, pagkatapos ay iniwan at niloloko ang kanyang sarili. Binigyang diin ni Rookie kung gaano kapintasan para sa isang taong hindi makapagdesisyon tulad niya na pigilan si Sterling. Gaano kapintasan para sa kanya na magdusa para sa kanyang mga kasalanan, kahit na siya ay nalulunod pa rin sa mga ito. Patuloy na nagsasalita si Rookie tungkol sa pagkakaloko. Masyado siyang nalubog sa kanyang papel, tunay na karapat-dapat sisihin. Nakaupo si Hubert sa loob ng robot, nanginginig ang buong katawan, puno ng mapanghamak na mga salita ni Rookie ang kanyang isipan. Nawalan ng katwiran, inihagis niya ang isang malakas na espada sa kanya. Habang nawawala ang usok mula sa pag-atake, nakatayo pa rin si Rookie sa anyo ng isang dragon demon na tao. Ang embryo at siya ay naging isa. Tinanong ni Hubert kung magagawa niya iyon nang walang paghahanda. Ang totoo ay maaga nang naghanda si Rookie. Ngayon,
Ang dalawa ay magkakaroon lamang ng isang diretsyong labanan kung saan hindi na magagamit ni Hubert ang kanyang nagyayelong ultimate move. Sa kabilang panig ng gate, tinawag ni Frankie ang lahat na tingnan kung ano ang makikita sa mga mata ng halimaw. Ito ay ang Gideon. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagbabanta. Ang ginawa niya sa hakbang na ito ngayon ay una ang pagpaslang sa espiritu at kalooban ng bansang ito. Pangalawa, gusto niyang mapahiya ang taong sumusunod sa kanya sa lugar na ito sa harap ng lahat. Naunawaan ni Sterling ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi niya magagamit ang nakalalasong hamog dahil nagamit na niya ito sa Westgate. Nagplano siyang lumaban ng normal at pagkatapos ay gumamit ng paghihiganti. Gumawa si Frankie ng isang bagong anunsyo. Nasa kamay niya ang aparato para palayain ang lahat ng halimaw sa lungsod, na itinakda sa oras sa loob ng 600 segundo pa. Pagkatapos magsalita, inihagis niya ang switch sa bibig ng halimaw. Ang tanging paraan para maiwasan ito ay ang talunin ang halimaw na ito. Galit na pinagalitan ni Lilia na baliw talaga ang lalaking ito. Agad na inatake ng halimaw na nakatanggap ng utos ang tatlong tao. Plano ni Sterling na mangolekta ng sapat na pinsala at pagkatapos ay gumamit ng vengeance skill, ngunit nakakaramdam pa rin siya ng labis na pagkabalisa. Sinabi ni Nemesis kay Sterling na ang kabuuang pinsala ay naiipon pa rin mula sa halimaw, ngunit pakiramdam niya ay kumakalat ito. Gusto ni Sterling na kumpirmahin kung may problema, kaya kinailangan niyang sumugal na harapin at labanan ang halimaw. Ang resulta ay hindi lampas sa inaasahan. Ang pag-atake ay hindi maaaring magdulot ng pinsala sa halimaw. Tumawa ng malakas si Frankie. Inulit ang tanong ni Sterling kung bakit ang vengeance ang pinakamataas na kasanayan na maaaring ilapat sa lahat ng target. Binanggit niya ang potion sa tainga ng hayop na ininom ni Sterling, na pumasok sa kanyang katawan 20 oras bago ang pagbabagong anyo. Noong panahong nasa katawan ito ni Sterling, patuloy itong nagpapadala ng impormasyon at lahat ng datos sa kanya. Kaya naman, walang impormasyon tungkol kay Sterling na hindi alam ni Frankie. Tumawa si Sterling, nagtanong kung kailangan bang gumawa ng ganoong kalaking hakbang ang isang nakatataas na tulad niya para talunin siya. Sa kabaligtaran, seryosong sumagot si Frankie, kita mo, minsan mo nang sinira ang plano. Dahil ginulo ni Sterling ang plano niyang tapusin si Emilia, kinailangan niyang mag-isip ng ilang plano para harapin ito. Nagreklamo si Frankie na kung wala si Sterling, wala sana ang oso, at tiyak na tatapusin na ng 50 demi-worm ang magkapatid na Emilia. Naunawaan ni Sterling ang lahat at sinabing bibigyan niya ito ng nararapat na pagpapahirap dahil kapag nakakita siya ng batang nasa panganib, sumumpa siyang susuntukan sa mukha ang mastermind.